and Yes. relax dahil andito na talaga ang kanina pa natin hinihintay. Yes. Okay? At saka, Coach, i-remind din natin yung rules kanina, no? Dapat sinusunod na po ngayon. So, bago siya makapasok, para at Andito least... na po siya, Coach. Andito na siya. So, i-start na po natin siya. Wow! Grabe, Yes. okay. Okay, Coach. So, umpisan mo na, Coach. Napaka-excited. Yes. Na talaga ako. So talagang para na akong nagbabagang. Kaya yan, sabi ko nga kanina, mag-relax na yung lahat dahil andito na, i-ready na ang mga notes and pen ninyo, and of course, lalo na yung isip ninyo, empty muna ninyo yan kasi mamaya mapupuno na yan dahil nandito na ang ating speaker, the Millionaires Maker. At humanda dahil ay grabe talaga, na-excite na talaga ako. I-value po natin ang time ng ating speaker ngayon dahil sobrang busy, pero thanks God dahil year-end, pinagbigyan niya ang buong The Millionaires Project para makapag-speaker sa atin ngayon. So i-welcome na po natin ang the top male networker in the world. Okay, the Millionaires Maker and CEO in Jeans, millions of virtual club para kay Upline, Joseph Lee. Yun! Anyway, good morning sa inyo lahat. Sobrang salamat po sa i-introduce po sa atin ang nagkagandahang host. Parang yung isa, feeling ko nagpa-plancha pa ng book, straight na straight eh. Ako ba yun, Abs? Nagpa-ribbon po talaga ako para at least matanda ko sa paningin mo. Wow! Anyway guys, ganito na lang siguro. First of all, thank you for inviting me. Napakadami po natin. Nasa around 400 po tayo right now. Thank you for inviting me dito sa mag-inspire po sa inyo. And sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Joseph Lim. Ginagawa ko po ang networking for more than 17 years na. Matagal na po ako nasa networking, kaya yung mga experience ko, talagang hindi lang po to narinig ko lang sa ibang speaker, normal talaga personal ko po itong nangyari. Kaya ang mga ititip ko po sa inyo, tuturuan ko kayo kung paano kayo magiging mabilis yumaman. Tutulungan ko kayo kung paano kayo magiging sobrang successful, especially by 2021. Kasi yung formula para ka maging successful, skills lang naman siya eh. Once na natutunan mo na siya paano gawin, madali mo na siyang ulit-ulitin. Kaya kung mapapansin before, natulungan kong yumaman sarili ko, then after na nakapag-create ako ng mga tao na natulungan kong yumaman, at lalong-lalo na ngayon, even during the pandemic. Kasi isipin mo, nung March 15, 2020, nagsimula po tayo ng lockdown, isa po sa grupo ko, ang Jailing Project, ang pinakamalakas na nagkaroon po ng mga grabing mga results na ang formula kasi niya napakadali lang din. The same thing with you. You are very lucky na nasa UEI kayo, na napakagaling ng leadership ng uplines nyo. At the same time, napakaganda po ng system nyo. Kaya it's very important na you have a system. It's very important na meron kayong support system na nangyayari para kayo maging successful. Now, ito sa individual naman na magiging tip ko lang po sa inyo. Kasi lagi naman tanong sa akin, paano ka maging successful, paano ka yumaman sa ganitong business, then i-explain ko lang sa inyo, napakasimple lang. Number one, ituturo ko sa inyo is you need to understand that if you really want to become successful in life, gusto nyo po maging successful, dapat ang hustle or yung paghahataw nyo, nag-a-average po siya ng 12 hours per day. Pag nag-a-average po kayo ng 8 hours per day, yun po ang ginagawa ng mga average na tao. Kaya kung mapapansin mo sa employment, di ba, ilang bang oras ng pagtatrabaho? Normally 8 hours. Kaya kadalasan mga empleyado, walang nangyayari sa kanila talagang magaganda, hindi sila yumayaman. No. Ang tanong, bakit kailangan 12 hours? Kasi guys, lahat ng tao na naging extra super successful, yung po talagang work ethics nila. Kaya tip ko sa inyo, kung gusto nyo number one, na maging mabilis ang results nyo. Kasi dulo ako, ito lang lagi kong prinsipyo sa buhay. Magsisipag na rin lang naman ako. Alam ko rin lang naman na yayaman ako. Bakit ko papapatagalin? Ganyan din po ang mentality ni Mike Tyson. Si Mike Tyson, nasa prime niya, nung kasagsaga ng sikat na sikat siya sa boxing, si Mike Tyson ang laging within first to third round, 1 to 3 rounds, laging knockdown na yung kalaban. Kasi ang prinsipyo ni Mike Tyson, nung tinanong siya, Mike Tyson, bakit ganun ang mentality mo na sa loob lang ng 1 to 2 to 3 rounds, na-knockdown mo yung kalaban? Ang sabi ni Mike Tyson, kung tatalunin ko rin lang naman yan, bakit ko pa papatagalin? Di ba, pwede, kaysa naman pabugbog pa ako, tapos after tatalunin ko rin lang naman, di ba mas maganda kung talunin ko na agad? Ganon din ang prinsipyo ko.
Kung alam mo na gusto mong yumaman at yayaman ka rin lang naman, bakit mo papatagalin kung pwede naman mabilis? Kaya pag-uusapan natin ngayon is speed. Paano magiging mabilis ang results nyo? Number one, na-tip ko po sa inyo, dapat humahataw kayo ng 12 hours per day. At second, dapat gagawin nyo siya ng straight kahit 2 years. 2 years straight. Na araw-araw walang iba kang umiikot, everyday ginagawa mo network. Pag yun ang gagawin mo, for sure magiging successful ka. That's the number one. Second na tip ko po sa inyo is you need to have your 15 accounts. Dapat as soon as possible makapag 15 accounts kayo agad. Kung iisipin nyo guys, kahit saan klaseng negosyo, hindi po mahal ang 15 accounts. Kasi di ba pag nag-join ka ng 15 accounts, ang capital natin 135,000. Halos sa 135,000. Ngayon sa 135,000 may babalik naman sa yung almost 40,000 pesos na pera. Di ba pag mag-in-encode mo na yung 15, may mga pairing ka, may direct referral ka mabalik sa'yo. Kaya technically, ang capital mo lang halos 90,000 pesos. Bakit ko nasabi siyang mura? Kasi guys, ikumpara mo sa traditional business. Yung 90,000 mo, mauubos na yan sa paperworks. Mayor's permit, building permit, fire permit, rent mo, 1 month deposit, 2 month advance. Doon pa lang ubos na, wala ka pang negosyo. Di ba? Kaya kailangan magsimula tayo magdinegosyo ka. Normally, million ang capital mo, tapos magkano pa rin kikitain mo. Kaya yun ang tip ko sa inyo, makapag-invest po kayo as soon as possible ng 15 accounts, much better. That's the number one. That's the number two. Number three na kailangan nyo pong gawin, distraction. Yung lahat ng pwedeng maging distraction sa buhay nyo, tanggalin nyo. Kaya kung marami pa po dito mga single, wag na muna kayo magkaroon ng boyfriend, girlfriend kasi istorbo po talaga yan. Magpapabagal po yan sa results nyo. Kung gusto nyo maging mabilis ang pag-success nyo, wag muna po kayo mag-love life. Kasi imagine nyo ako guys, I'm already 37 years old. Nagkaroon po ako ng baby, 36 years old ako. Ibig sabihin, hindi ko sinunod yung normal na sinasabi nila dapat pag age of 24, 25, dapat meron ka ng trabaho or dapat meron ka ng asawa, meron ka ng anak. Hindi ako naniniwala doon kasi for me, may kanya-kanya naman tayong timeline, may kanya-kanya tayong buhay. Hindi naman ibig sabihin yung nangyari sa iba, gagayahin mo rin eh. Depende naman yan sa'yo kung ano yung gusto mo. Pero para sa akin, mas maganda kung wala muna kayong love life, lalo na kung single ka rin lang naman. Kasi nga, babagal po kayo pag meron kayong love life. Pag may love life, may awayan, magkakaroon ka ng date, makikipag-spend ka ng time sa karelasyon mo, and magko-consume siya ng oras. Kaya mas maganda, wag muna kayo. Paano naman yung may mga asawa na? Kausapin niyo yung mga partners nyo. Ipa-explain nyo sa kanila na, okay, partners, asawa, bigyan mo ako ng mga 1 taon, 2 taon na magsisipag talaga ako ng sobra kasi gustong-gusto ko rin na yumaman tayo. Gustong-gusto ko rin magbago buhay natin. Pag nagbago naman buhay natin, ang makikinabang tayo pa rin. Dapat ipaintindi mo sa kanila para makakabelo kayo ng tuloy-tuloy na hataw. Kasi may ironic nga sa pag-network eh. May isa akong kakilala, OFW siya dati. Nung nag-network siya, nag-full-time na siya, yung asawa niya laging galit sa kanya kasi daw bakit daw gabi na umuwi, bakit minsan daw 2 araw hindi umuwi, galit na galit sa kanya. Tapos, in-explain ko sa kanya, sabi ko, pare, tingnan mo. Nung nasa abroad ka, na ilang buwan kang nawawala or taon kang nawawala, hindi nga nagagalit yung asawa mo eh. Eh bakit itong nandito ka na sa Pilipinas na nagdi-network ka rin lang naman, tapos nagagalit sa'yo? Kasi nga, maraming tao na ang tingin nila sa networking masyado pang maliit. Ang tingin nila sa networking parang hindi totoong negosyo, hindi siya totoong source of income. Kaya may mga tao na ganun ang pag-iisip. Pero sa totoo lang, ang ganda ng networking. Bakit maganda ang networking? It is a proof na may tinatawag tayong economic proof ang networking. Bakit economic proof? Guys, imagine mo. Sa dami ng nangyari sa panahon natin ngayon during the pandemic, during the lockdown, ang daming negosyo nagsarahan, ang daming mga hanggang ngayon nagre-recover pa lang businesses. Pero at the same time, yung business natin sobrang ganda. Ang gagandahan sa negosyo natin, talagang nag-boom tayo ng sobra kasi ang daming kumita ng malaki, ang daming lalong nagkaroon ng mga results. Yun ang kagandahan ng business natin. Kaya nga para sa akin guys, ang pinaka-magiging tip ko sa inyo kung gusto niyo talaga maging sobrang successful dito, you need to love troubleshooting problems. Ang trabaho natin bilang upline, para mas maintindihan niyo po, ang trabaho natin bilang upline, mag-solve ng problema. Ang trabaho ng downlines natin, magbigay sa atin ng problema. Kaya dapat maayos yun sa prinsipyo niyo kasi may mga iba ako na-encounter ng mga networker na magsasabi, grabe naman yung mga downline ko, lagi nilang may problema, laging kasi nga, yun ang job natin. Ako hindi ko makalimutan dati, gusto ko magtayo ng mga apartments kasi madami din naman na pera. Sabi ko, sayang naman ko natutulog lang yung pera sa bangko. Kaya sabi ko, much better na gusto ko paikutin, pagalawin yung pera. No, nung nagpaplano ako mag-apartment, may nag-advise sa akin. Alam mo sabi niya, Joseph, huwag ka mag-apartment. Sabi ko, bakit? Kasi pag nag-apartment ka,
maraming magme-message sa'yo na may sira yung gripo, may sira yung ilaw. In short, hindi mauubusan ka ng problema. Sabi ko, hindi ba positive dapat yun? Sabi niya, bakit naging positive? Sabi ko, pag meron nagre-reklamo sa akin, ibig sabihin meron nangungupahan sa akin. Pag meron nangungupahan sa akin, ibig sabihin meron nagbibigay sa akin ng pera. Paano naging negative yun? Kaya ganun din sa atin sa pag-network. Kailangan niyo pong maintindihan na normal po ang problema. Hindi po pwedeng mawalan ka ng problema kasi ang mundo natin, ang dami pong problema dito. At isa lang ang short ko, yung mga taong nagsusolve ng problema, sila po yung kumikita. Example, bakit tayo nagbabayad sa taxi? Nagbabayad tayo sa taxi kasi sinusolve niya yung transportation problem natin. Bakit tayo nagbabayad sa mga restaurant? Kasi sinusolve ng restaurant yung hunger problem natin. Bakit tayo nagbabayad sa doktor? Kasi sinusolve ng doktor yung health problems natin. In short, kung sino ang nagsusolve ng problema, siya yung binabayaran. Kung sino ang nagpapasolve ng problema, siya ang nagbabayad. Kaya sa pag-network guys, if you want na maging katulad kayo naging kasing successful ng UEI, yung mother team nyo gaano siya kalaki, kung mapapansin mo, hindi madali yung naging pag-build ng organization nyo. Kasi katulad kila KIP, kila RTD, di ba? Sila yung isa sa mga nagsusolve ng problema ng buong team nyo before. Now, ang advantage yun, because of that, kaya lumaki yung UEI. Kaya even ikaw dapat ganun ka rin. Dapat maging magaling ka mag-solve ng problem. Kasi pag magaling ka mag-solve ng problem, yung grupo mo lalaki ng lalaki. And ang community mo, pag lumalaki ng lumalaki, automatic, yung income mo palaki ng palaki. Kaya you are very lucky kung marami kang problema ngayon na kakaswerte mo. Bakit? Kasi ang isang problema, pag nasolusyonan mo at magiging problema mo siya ulit, hindi na siya magiging problema. Bakit? Kasi alam mo na ang solusyon. Then therefore, kung marami kang problema pinagdaanan at nasolve mo lahat ng problemang yon, pag yung downline mo magkakaroon siya ng same na problem ng problema na dating na-encounter mo, hindi ka na malulungkot, hindi ka na matatakot at hindi ka problema kasi ang magiging reaction mo, ay downline, ang dali-dali lang yan. Yan din ang problema ko before. Ito yung ginawa ko. Sundin mo lang kung anong ginawa ko. For sure, darating ang oras, masosolve mo yan. Kaya guys, tandaan nyo, ang problema hindi po siya iniiwasan, hinaharap po siya. Pag hinarap mo siya ng hinarap, magiging magaling ka mag-solve ng problema, darating ang time, mauubos mo yan. Kasi ang problema sa networking, paulit-ulit lang naman. Pag problema sa prospect, ano ang problema ng prospect? Walang pera, mag-iisip, walang kaibigan, mahiyain. Di ba pag nasusolusyon mo, nasusolve mo yun, sa susunod, madali na siya. Pag ang prospect mo susunod yun ang problema, alam mo nang gagawin. Downlines, ganun din. Anong problema ng downlines? Negative family, tinatamad, hindi marunong mag-present, natatakot, mababa yung pangarap. Paulit-ulit lang yan guys. Kaya pag natuto kang solusyonan, makikita mo na, grabe, dali lang naman pala ng networking. Hindi naman pala siya ganun kahirap. Kaya tip ko sa inyo, pag dapat open kayo sa problems, pag may mga problema downline, okay lang. Ngumiti ka lang, mag-focus ka sa solution, ano yung dapat mong gawin para masolusyonan mo, then dun ka na madidevelop bilang isang magaling na upline. Kaya siguro sa akin guys, since hindi ko kasi personally alam kung ano yung totoong nangyari sa inyo, pwede tayong mag-encounter for me ng question and answer. Pwede po kayo magtanong sa akin ng kahit anong tanong about sa pag-network. Then sasagutin ko po. Kasi for me, I can talk here ilang oras na iba-iba yung topic ko. Kaya lang for me, magiging sayang siya kung hindi magiging bagay sa inyo. Kaya mas gusto ko yung question galing mismo sa inyo, then sasagutin ko para at least alam ko na yung dinidiscuss ko, yun talaga yung kailangan ninyo. Kaya siguro pwede natin simulan para mas makarami-rami po tayong question and answer. Pwede na po natin simulan if meron pong gustong magtanong. Alright, so maraming salamat po sa privilege na binigay mo na makapagtanong sa iyo, Upline Joseph Lim. So ito po yung unang questions na atin pong na-entertain. Bakit networking ang napili mong ikarir kesa sa ibang business? Okay. Number one, wala akong option talaga. Ayaw ko talaga mag-empleyado kahit high school pa lang ako. Ayaw ko kasi nakita ko yung mga nag-work, wala naman nangyari sa kanila. Kaya hindi ko na siya naging option. Ang gusto ko talaga that time, maging businessman. Since alam ko na may business kami, ako din magmamana ng business namin. Kaya doon ko na nakikita sarili ko na okay, ako mag-handle ng business namin, palalaguin ko na lang siya. Until nakita ko ang networking. Nung nakita ko ang networking, doon ako na in love ng sobra kasi swak siya sa personality ko. Bakit siya naging swak? Kasi
gusto kong lumayo ng lumayo, gusto kong pumunta sa iba-ibang lugar. Pag may traditional business ka, hindi ka pwedeng lumayo. Second, gusto kong yumaman in a very short span of time. Since gusto kong yumaman in a very short span of time, nakita ko siya sa networking. Third, parang ang artista pag nag-network ka. Kasi may sarili tayong community, may mga taong gusto din magpa-picture sa'yo, tapos kailangan mo rin alagaan yung sarili mo, di ba? The same thing sa artista. Kasi paano sa'yo mamomotivate ang downlines mo kung ikaw mismo parang hindi ka healthy tingnan? Kaya yung nakita ko yung lahat ng mga pointers na yun, na lahat ng gusto ko. Gusto ko rin magkaroon ng magandang bahay. Gusto ko rin magkaroon ng maraming sasakyan. Ang kagandahan sa networking, part siya ng negosyo natin. Kaya nga di ba maraming tao na hindi nila maintindihan, na nagtatanong sila na, bakit sa networking pinaprioritize niyo yung kotse? Kasi ang kotse, part siya ng business natin. Kung hindi ka networker, tapos naglalabas ka ng magagandang kotse, pwedeng hindi siya asset para sa'yo, it is an liabilities. Pero pag nag-network po kasi tayo, ang kotse is asset. Ang bahay na maganda is asset. Ang pag sa shopping, asset. Bakit siya asset? Kasi yung mga downlines mo na-i-inspire. Na-inspire sila na, gusto ko rin na ganyan ang klaseng buhay. Yung pagta-travel, asset din yon. Kaya therefore, nung nakita ko na yung lahat din pala ng gusto ng kahit sinong klaseng tao, magnegosyante ka, mag-ordinaryo kang empleyado, yun lang din naman ang gusto natin bahay, kotse, makapunta sa iba't ibang bansa, maging healthy, lifestyle, nabibili natin yung mga gusto natin, time freedom, na pwede mong gawin yung gusto mo, depende kung anong oras mo gusto. Example, kahit bukas pwede akong mag-declare ng holiday, di ba? Kasi ako naman ang nagsiset ng schedule ko kung gusto kong mag-accept ng kausap or hindi. Then, yung nakita ko yung lahat ng pointers na yun, sabi ko, lahat ng to gusto ko nakita ko to lahat sa networking, yun ang naging reason bakit ako na-in-love sa networking at bakit hanggang ngayon, nag-networking pa rin ako. Wow. Grabe, napakalupit. So, offline meron po akong nakita ditong tanong. So, sabi niya, paano mo po na-handle ang mga leaders mo na professional? You need to be shifter, guys. Kung gusto niyo mas maging magaling mag-handle ng tao, ang i-analyze ko sa inyo, ito, ilista niyo to. Number 1, pag-aralan niyo yung 5 languages of love. Pwede niyo po yung i-research sa internet. Again, 5 languages of love. Pag-aralan niyo yan. Second na pag-aralan nyo, 4 personality traits. Yung 4 na klaseng pag-uugali ng tao. Kasi anong difference? Ang 5 languages of love, malalaman mo kung anong trigger point ng downlines mo. Malalaman mo kung saan sila namomotivate, kung ano yung dapat mong gawin. Kasi may mga ibang downlines. Halimbawa, binibigyan mo na binibigyan ng regalo, pero hindi naman siya na-i-enjoy dun. Mas gusto niya pala, kasama ka lang niya palagi. Pag humahataw, may mga ganun na tao. Kaya dapat naiintindihan mo yung 5 languages of love para alam mo kung paano mo iti-trigger yung downline mo. Second, kailangan nung malaman yung tinatawag na 4 personality traits. Kasi pag nagkakaroon ka na ng organization, nagkakaroon ka ng grupo, yung mga downlines may kanya-kanyang talent yan. May ibang magaling kumanta, may ibang magaling sa pag-organize, magaling mag-follow up ng mga data, di ba? Alam niya kung sino yung ganito, sino yung gano'n. May iba naman na magaling mag-talk, magkakaibang talent yan. Then dapat ilalagay mo sila sa dapat. Actually, isa yun sa principles ni RTD na kung saan ka magaling, dun ka na niya ilalagay. Kaya kung alam mo yung personality traits, makikilala mo talaga yung tao mo. And lastly, yung 4 happy hormones ng katawan. Yung 4 happy hormones naman ng katawan, siya naman yung mga katulong sa'yo para magtuloy-tuloy ka lalo sa ginagawa mo. Kaya yun ang assignment ko sa inyo. Pag-aralan niyo po itong 3. Number 1, 5 languages of love. Number 2, 4 personality traits. And lastly, the 4 happy hormones. Pag-aralan niyo yung lahat, magagamit niyo siya ng sobra para yung grupo niyo lalong lumaki ng lumaki. And bago ko po makalimutan, i-promote ko na rin po, meron po akong YouTube channel na Joseph Lim, i-search na lang po sa internet. I suggest na i-like at i-subscribe nyo. Tapos i-ano nyo rin po yung bell button para updated kayo lagi. Kasi if you want to change your life, ang kailangan nyo munang baguhin yung programming nyo. At mababago yung programming nyo pag may lagi kang meron napapanood. Kasi katulad sa akin, lumaki ako na ang pinapanood ko dati mga soap opera ng Filipino. Ang problema sa soap opera natin, masyadong heavy drama. Madadrama tao, pwede naman pag-usapan, nagsisigawan pa. Yun, kaya kadalasan ng Pilipino, minsan mainitin yung ulo. Di ba? Now, nung na-compare kasi, medyo ngayon po, mahilig pa ako manood ng Netflix, nanonood pa ako palagi ng mga Korean novela, nakita ko yung difference. Sa kanila, ang cute kasi pwede ka naman magalit nang hindi ka sumisigaw. Yung flow ng story nila, lalo kang nai-inspire, yun ang difference. Kaya napaka-importante ng influence ng lagi niyong pinapanood, lagi niyong pinapakinggan. Since hindi ko naman po siya kayang physically,
na makasama ko po kayo palagi. Kaya pwede nyo po akong i-like yung YouTube channel ko kasi dun po ako mag-upload lalo pa next year, magiging aggressive po ulit ako ng sobra sa pag-upload ko sa YouTube channel ko. Kaya therefore, kung ilalike nyo po yun, subscribe, parang kasama nyo na rin po ako palagi. Ang kagandahan doon kasi yung mga topic ko, pinag-combine ko po kasi na yung travel vlog, motivation, inspirational, pinag-combine ko na doon at pambabaliw. In short, yung ginagawa naman talaga namin bilang upline, na dati, physically, imimit namin kayo, papakainin namin kayo, minsan ililibre namin kayo, ginagawa namin yan talaga. Kaya lang, right now, sabi ko, since sa sobrang dami nyo at physically hindi ko rin siya kayang gawin, kaya gumawa na po ako ng vlogs. Na once nanonood kayo, mamomotivate kayo, ma-stretch yung psychological wallet nyo na ma-realize nyo, ganito pala ang buhay nila upline. Meron palang klaseng ganitong buhay, ma-stretch yung psychological wallet nyo, at the same time, matututo ka pa paano mag-troubleshoot. Kaya yun po ang matututunan nyo. Ang kagandahan dun, wala po siyang bayad. Kaya pwede po kayong i-like nyo lang, makinig po kayo everyday. Isama nyo na po sa routine nyo na pagkagising nyo ng umaga, manood po kayo ng isang episode ko. Bago ka matulog ng gabi, manood ka naman. Sigurado ako, pag naubos mo guys lahat ng episodes doon, magbabago ka na. Ibig sabihin, yung personality mo, yung mindset mo, pang top earners na. Kaya kung meron kang dapat bilisan na baguhin, syempre yung programming mo. Pag binago mo yung programming mo, magbabago yung actions mo. Pag nagbago yung actions mo, magbabago yung results mo. Ang nangyayari kasi sa atin lahat, gusto natin baguhin yung results. Gusto natin yumaman, magkakotse, maging katulad ng income ng uplines natin. Pero dulo, hindi naman natin ginagawa yung ginagawa nila. Hindi naman tayo katulad nila mag-isip. Kaya hindi pa rin natin nakuha yung gusto natin. Kaya dulo, unahin nyo muna, baguhin yung programming nyo. Wow, grabe. So, napakalupit. Grabe, sa pool talaga upline. So, thank you po. So, ayan. So, Prof. Sharon, may katanungan pa ba dyan? Ayan, naka-unmute ka. So, naka-mute ka po. Ayan, thank you very much sa ating malupit talaga na upline, Joseph Lim. At meron po tayong question dito about sa mga episode. Kanina na nasabi mo upline, sabi niya, ano ang history sa likod ng CEO Engines at bakit mo po naisipang gawin every episode na yon? Marami po kasing nanonood at sumasabaybay sa iyong CEO Engines. Actually po, ang pinaka-history lang talaga niyan. Kung familiar po kayo sa tinatawag na scrapbook, ang scrapbook, uso to noon na para siyang isang notebook, para siyang photo album. Okay? Ang pagkakaiba lang, ang photo album kasi pure pictures lang. Ang scrapbook, nandun na liba pumunta ka ng Disneyland. May mga picture ka ng Disneyland. Pati yung mga ticket ng Disneyland, ididikit mo doon sa scrapbook mo. Yun ang scrapbook na tinatawag. Iko-combine para siyang memories na pag binuksan mo, marirecall mo, galing ako ng Hong Kong, ito yung ticket na nung bumili ako ng Hong Kong, ito yung mga ganito. In short, makakapag-recall siya. Then, doon ko naintindihan, nung may nag-propose sa akin isang downline ko, ba't hindi ko gumawa ng YouTube channel, gumawa ka ng mga videos kasi sayang naman ng kwento ng buhay mo, ang ganda-ganda, sayang naman kung ikaw lang makakaalam or konting tao lang makakaalam. Kaya yun yung naging simula. Nasa ko, oo nga, no, kaysa mag-scrapbook ako, mas maganda pa yung YouTube channel ko kasi lifetime na siya, makikita na siya. Second, sabi ko, dinagdagan ko na lang siya ng pampaganda. Kasi sabi ko, kung puro lifestyle ko lang, parang sabi ko, parang hindi naman ako makakatulong sa ibang tao. Kaya ang ginawa ko tuloy, yung typical na ginagawa ko before, na sasama ko downline ko, tara, banding tayo, manonood kami ng sine, mag-shopping kami, or isasama ko downline ko habang nag-gym ako. Then during that time, nagkukwentuhan na kami. During that time, pinag-usapan namin paano siya yumaman, ano yung mga dapat niyang baguhin, ano yung mga dadaanan niya. In short, yung dating ginagawa ko before, nasa offline, ginawa ko lang ng online. Ang pagkakaiba lang, na-combine ko na. Namomotivate ka, nai-inspire ka, nai-stretch yung psychological wallet mo, natututo ka, at lalong-lalo na yung vision mo, yung tinatawag na law of attraction, mas lalong gumagana kasi kitang-kita mo. Ang attraction before, guys, mahirap siya gawin kasi depende kung gaano kalikot ang imagination mo. Ngayon, napakadali na ng law of attraction kasi nakikita mo na. Tandaan mo, guys, walang mahirap sa isang bagay, lalo nakikita mo ng paulit-ulit siyang gawin. Example, ang isang magic. Ang isang magic siya pag una mong nakita. Pero pag yung magician, paulit-ulit niyang ginagawa yung magic, darating ang time hindi na siya magiging magic sa paningin mo. Darating ang time, normal lang yan, nakita ko na yan. At pag paulit-ulit mo pinapanood, baka sa susunod kaya mo nang gayahin yung ginagawa niya. At ang magre-react sa'yo, ang galing mo naman, marunong ka mag-magic. Ganon din na pagyaman. Akala niyang pagyaman mahirap.
Kasi nga, kung ang kaibigan mo mahihirap, nakatira ka sa lugar ng mahirap, ang pinag-uusapan niyo tungkol kahirapan, kaya parang ang hirap yumaman. Pero pag madikit ka naman, katulad sa inyo ngayon, dati sino ka ba bago ka mag-networking? Di ba halos ang iniisip mo dati, ang kitang 30 mil, 50 mil, parang nalulula ka na, napili mo ang laki-laki. Pero nung nag-networking ka, naging barya siya na, kaya naman pala siyang kitain, lalo nung kumikita ka. Ganun lang din yon. Ang pinaka-purpose ko ng YouTube channel ko, yung trabaho ko pa rin bilang upline, kaya lang ang pagkakaiba, online na at ang kagandahan, hindi siya napapagod. Bakit hindi siya napapagod? Pwede mo siyang panoorin kahit kailan. Di ba parang ako dati, naalala ko, meron akong parang kung may horoscope, kung familiar po kayo sa horoscope, ako naman meron ako mga sayings na nakatago lang siya na everyday parang maghahanap ako, babasahin ko yung isa, tapos makakarinig ko ng mga saying na positive, then it feels good na sa akin. Doon ako hakataw. Parang ganun lang din yun. Pwede nyo naman pong gawin yung CEO Engines ko pag gagising nyo ng umaga, click ka lang kahit anong klaseng episode, panoorin mo, namnamin mo, after that, magiging feel good ka na, after nun, hataw ka na. Kaya yun lang po ang pinaka-purpose. Bakit po nabuo yung CEO Engines? Kasi number one, gusto ko lang magkaroon ng scrapbook. Second, bilang apply nyo, kung kaya ko lang pong hatiin ang katawan ko, nakausapin ko kayo lahat isa-isa, gagawin ko yon. Kaya lang, physically, it's impossible. But because of my YouTube channel, kaya ko siya magawa. Kaya expect nyo guys, kasi right now, nag-upload po ako ng Europe tour ko noong 2017. Nakaka 4 episodes na po ako. Hanggang 16 episodes po yun. Kaya pag pinanood nyo po lahat ng yun, parang kasama na rin namin po kayo sa pamamasyal sa Europe. Ang kagandahan nun, kasi pag pinanood mo, makikita mo sa sarili mo na, posible pala siya. At darating ang time, sigurado ako, magugulat ka na lang isang araw, ikaw na mismo ang namamasyal dun sa mga pinasyalan namin. Kasi ganun lang din naman nangyari sa akin dati. Kinukwento lang sa akin ng appling ko na, sasakay ka ng eroplano, kakain ka ng napakaraming klaseng pagkain, makakapunta ka sa iba't ibang lugar. Kwento lang naman yun sa akin dati. Ninamnam ko lang, naniwala lang ako na kayang mangyari sa akin. And guess what? Nangyari na. Kaya ngayon, yun ang nangyayari sa akin. Kasi napaka-importante guys ng repetition. Kung ano ang palagi mong sinasabi ng paulit-ulit, mangyayari yan sa'yo. Kaya dapat maging sobrang careful kayo na dapat ang lagi niyong sinasabi, puro positive. Huwag ka magsasabi na, alam mo, Upline, parang ang hirap-hirap mag-networking. Yan, mahihirapan po talaga kayo. Kaya dapat ang sinasabi mo, masaya mag-networking, madali mag-networking. Dapat more on positive kasi babalik tayo sa tinatawag na ask and you shall receive. Kahit anong hingiin mo, ibibigay sa'yo. Kaya ang hingiin nyo, ayusin nyo. May mga iba akong down leader ganito. Upline, hindi ko masamahan yung strong leg ko kasi ang dami-dami na nila. Huwag kayong magsasabi ng ganyan kasi sinabi mo, ano ba sinabi mo? Ang dami-dami na nila, nahihirapan ako. Naririnig ka ng nasa taas. Ang sasabihin ng nasa taas, kawawa naman tong anak ko, nahihirapan na. O sige, bawasan natin yung downlines niya. O mag-quit na yung iba, mawala na yung iba kasi nahihirapan na siya. Yun ang mahirap. Kaya dapat, ang lagi mong sinasabi, lumalaki grupo mo, ay grabe, thank you, ang grupo ko, palaki ng palaki. Ready pa ako mas lalong lumaki para lalo ang maraming matulungan. Yun yung positive. Kaya you need to be very, very careful kung ano mga sinasabi sa inyo kasi ibibigay. Parang pagdadiet. Nakarinig ka na ba yung mga medyo matataba? Laging sasabihin, kain lang ako ng half rice kasi baka tumaba ako. Tingnan mo yung kain ng half rice, sila pa rin yung matataba. Kasi nga, isipin mo yung kakain. Daga lang, half rice lang kasi baka tumaba ako. O anong sinabi mo? Tumaba ka. O the moment na sinabi mo tumaba ka, yun yung energy yung tinatapon mo sa pagkain. Ngayon si pagkain, dapat pala tumaba yung kumakain sa akin. Kaya ang tendency, tumataba ka. Kaya dapat kung gusto mong pumayat, kahit lumamon kang sabihin mo, magiging sexy ako, magiging pogi ako, yayaman ako. Yun ang dapat na binabanggit mo dun sa food. Para kung anong binabanggit mo, yun ang binabalik sa'yo at yun ang mangyayari sa'yo. Yes, grabe. So, tama, tumpak. Grabe ang lupit. So, tama talaga. Dapat daw mag-isip kayo. So, positive na. So, ayan. So, huwag niyong kalimutan din i-like, subscribe din po yung YouTube ni Upline. So, doon kayo mamomotivate kasi nandun yung mga lahat ng nakaka-motivate na video. Ayan. So, meron po ako dito Upline na kita. So, question po ng isa sa mga business partner namin. So, good morning mga Uplines. Ay ito. So, sabi niya, pa-advise niyo naman po, pa-advise naman po, pa-advise naman po sa mga leaders na hirap maka-take off kahit tumahataw naman po sila.
dulo, kaya hindi ka maka-take off. Yes, humahataw ka, pero kulang yung hataw mo. Ako, isa lang formula ko. Pag hindi nyo pa nakakuha yung gusto nyo, tamad kayo. Period. Huwag na natin masyadong pahabain. Pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, ibig sabihin tamad ka. Kaya therefore, pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, mas lalo ka magsipag, mas lalo pang sipagan, kasi sigurado makukuha mo lang naman yan. Parang bigyan ko yan ng isang metaphor. Walang tumaba na mataba na nagdrama. Nakarinig ka bang isang mataba? Sabi ng mataba, grabe naman, katawan, ginawa ko naman lahat, nag-e-effort naman ako, bakit hindi ka pa pumapayat? Nakonsensya ba yung taba mo na nagsabi yung taba mo, sige, kawawa ka naman, papayat ka na. Walang ganon. Hanggang hindi mo kayang i-burn yung fats mo ng dapat na burn na kailangan, hindi po siya papayat. Ganon din ang pangarap. Hindi lulusin yung pangarap nyo para kunin nyo. Kung hindi kayo magsisipag ng maayos at hindi nyo gagawin yung dapat nyo gawin, never nyo makuha yung pangarap nyo. You will always get what you deserve. Kaya dulo, kung sabi mo nga humahataw ka at hindi mo pa rin naman nakuha yung gusto mo, dagdagan mo pa yung sipag mo, kulang lang yung sipag mo kaya hindi mo pa nakukuha yung gusto mo. Ayun. So, ayun, tumpak, ang daming natamaan nun upline. So, alam nyo na ang sagot, no? Pag hindi nyo pa nakukuha, so ibig sabihin, tamad kayo. Ay, sorry. Ayan, so, Prof. Sharon, may Yes, grabe. katanungan. Aray yata yung katamaran na yun. Laziness daw yan yung English. Kung meron tayong mga international dito, don't be lazy. Yan, maraming salamat sa iyo, Upline Joseph Lee. Grabe. At may English tayong katanungan ngayon dito. So what is your momentum building strategy that you are executing now? Paulit, dahan-dahan lang, paulit, ano yan? Okay. What is your momentum building strategy that you are executing now? Hindi, guys, ang momentum, it will happen. Mangyayari naman siya as long as you're going to be consistent on your work ethics. Kaya ang pinaka-importante, huwag nyo isipin yung momentum, ang iisipin nyo yung consistency. Kung hahataw kayo ng tuloy-tuloy, sigurado ako aabot kayo sa momentum. Just like what is happening sa aming mga top earners. Sa aming top earners, naging sobrang sipag din naman kami nung nagsisimula kami. Kung kilala nyo si Upline BRC nyo, si Upline BRC nyo dati naalala ko, Laguna to Ortigas, araw-araw nagbabiyahe yan. Isipin mo, dulo pa siya sa may Kalambang Laguna na siya, tapos pumupunta siya dito sa Ortigas every day. Gabi-gabi siya pumupunta, bumabiyahe. Yun yung routine niya. Lahat ng top earners na mga HOF na lang, lahat ng HOF, nakita ko lahat sila kung paano sila nagsipag din ng sobra. And because of that, right now, ang daming kumikita ng malalaki. Ang daming kong mga kapwa HOF na kahit hindi na sila kasing sipag noon, pero still yung kinikita nila sobrang laki. Kaya ang labanan dito, consistency. Kung magiging consistent po kayo, nakahataw ng tuloy-tuloy, sigurado aabot po kayo dun sa momentum stage. Wow. Ayan. So, thank you po. Thank you po sa napakalupit na sagot. So, dami po naming natutunan. At saka, meron pa po dito katanungan upline. So, sabi niya, gaano po kahalaga ang disiplina para mabilis mo makuha ang goals mo? Ang discipline, guys, mapapansin nyo, ang pinaka-advantage lang naman yun, syempre, maximize mo sarili mo. Pag wala kang disiplina, wala kang word of honor. Pag wala kang word of honor, hindi mo ma-maximize. Example, sa oras, di ba? Nasa 5 essential nyo yan. Na napaka-importante na dapat lagi kang on time. Kasi kung lagi kang late, ang downlines mo, matututo din. Si upline, lagi na lang siya late. Ngayon, paano mo i-maximize oras mo? Example, alauna usapan nyo. Tapos dumadating ka mga 2:00. Yung downlines mo, matututo yan. Sa susunod na oras, pag may alauna kang usapan, 2 na rin siya darating. Ngayon, what if dumating ang time na sinasagad mo na yung schedule mo? May schedule ka ng alauna, may schedule ka ng 2:00. Then after nun, na-late ka. Nasana yung mga downline mo na 2:00, kaya masasayang yung schedule mo. Kaya napaka-importante guys ng disiplina kasi yan po ang magpapamaximize lahat. Katulad sa akin, nung nakita ko ang pag-networking, pinag-aralan ko paano hindi magkaroon ng sakit. And kadalasan ng sakit lang naman galing sa saan? Number 1, ang sakit galing sa isip, lalo kung negative thinker ka. Second, sa food na kinakain mo. Kung ang mga kinakain mo, fast food, canned goods, mga unhealthy pagkain, dun galing ang sakit. Third, hindi ka nag-exercise. Kaya ang ginawa ko, since nakita ko na kailangan ng ganun para hindi ka magkasakit, kaya talagang pinush ko yung sarili ko. Sa umpisa lang naman siya mahirap kasi nag-a-adjust ka pa lang eh. Pero pag nasanay ka na, magiging madali na siya. Kasi katulad sa akin right now, mas nahihirapan po ako pag wala akong schedule. Pag wala akong schedule, wala akong kausap, hindi ako nagne-networking, hindi ko mapakali katawan ko, hindi ko kayang ganon. Kaya nung nagsimula po yung lockdown, nung nasa condo lang,
Ang hirap din ng nag-adjustment ko kasi sanay ako lagi nasa labas, nagbabiyahe. Nahihirapan ako sa adjustment kasi hindi ako sanay. In short, yung madali at mahirap, depende lang naman pala kung anong nakasanayan mo. Kaya kung gusto nyo maging successful, dapat ang pag-aralan nyo ano yung ugali ng mga taong successful. Yun ang pilitin nyo sa sarili nyong gawin. Pag pinilit nyo siya sa umpisa at lagi nyo siyang ginagawa, sa susunod magiging normal na siya. Parang kwentuhan to sa gym kasi lagi po ako nag-gym. Sabi sa akin ni Don Bading, isa sa top 20 natin, Upline, malalaman mo na pag nasa momentum ka na ng pag-gym, pag every day or mga twice or sa isang linggo, mga 4 na beses ka nag-gym, ibig sabihin, momentum ka na nun. Maganda na yun. Kaya ganun din sa pag-network. Pag kayo po yung networker na pinipilit nyo pang sarili nyo mag-network, pag sinabihan ka ng apply mo na may meeting tayo, may training tayo, tapos yung mukha mo, grabe, training na naman, may meeting na naman, ibig sabihin malayo ka pa. Pero pag ikaw yung distributor na pag hindi pa nga naghahanap ng meeting apply, ikaw na nung apply, kailan tayo mag-meeting, apply, kailan tayo magkakaroon ng ganito, good news, nasa tamang track ka na. Kaya doon yung malalaman kung on track po kayo. Once na pag networking ang topic, lagi ka na-excite, you're on track. Pero pag networking ang topic, minsan parang kang empleyado, teka, huwag naman natin pag-usapan ng networking kasi parang nakakapagod. Ibig sabihin, hindi mo love yung ginagawa mo. Kaya yun ang ma-advise ko po sa inyo na ang pinaka-importante sa pagdidisiplina, mama-maximize yun ng sobra yung oras nyo. Kasi tandaan mo, lahat ng tao may 24 hours. Lahat tayo, dalawang kamay, dalawang paa. Lahat tayo kung anong kaya kong gawin, kaya nyo rin gawin. Pare-pareho lang yun. Ang pagkakaiba, ano ang ginagawa mo sa free time mo. Okay? Yun dun nagkakaroon ng difference. Kaya yun ang advantage kung magkakaroon po kayo ng disiplina sa sarili nyo. Ayun, so grabe, napakalupit. Alam ko nasagot yon sa poll. So, ayun, so meron pa po follow-up na question niya. Sabi niya, paano po labanan ang katamaran? Depende po kasi sa trigger point nyo yan. May ibang tao na natitrigger sila minsan pag meron silang mga bayarin. Di ba? Pag may mga bayarin na, saka sila nagsisipag. Mas maganda-ganda kung marami kang bayarin. Kung yun ang trigger point mo. Kasi may isa kong upline, ang sabi niya sa akin, alam mo Seth, hindi ako pumapayag na wala akong gastusin. Sabi ko, bakit upline? Kasi pag wala akong gastusin, nagiging complacent ako, hindi na ako humahataw. Kaya lagi daw siya naghahanap ng bibili siya ng lote, bibili siya ng kotse, bibili siya ng bahay. Lagi siya nagaganon para meron siyang laging bayarin. Kung ganun ang personality mo. Okay? Magkakaiba yan. May iba naman na flow sweep. Ano yung flow sweep? Nadadamay ka lagi ng kasama mo. Kaya ang technique, maghanap ka ng mga kasabay mo sa hub na masisipag. Para yung kasamaan mo sa pag masisipag, wala ka rin choice. Madadamay ka talaga magsipag. Kaya importante, makilala mo sarili mo para alam mo kung ano yung trigger. May iba naman, punishment. Ano yung punishment? Magsabi ka sa upline mo or sa crossline mo, downline mo o downline. Ang goal ko, dapat kausap ko, mayroon akong mga 5 kausap isang araw. Pag hindi ko nagawa, bibigyan kitang 500 pesos. O, di ba? Ngayon, ang kagandahan doon, yung downline mo, yung upline, babantayan ka talaga ng sobra kasi, ay, alam, may 500 ako pag wala kang nakausap. Ikaw naman, wala kang choice, talaga magsisipag ka ng sobra para pagdating ng oras, magawa mo yun at hindi ka magbayad ng 500. Kaya magkakaiba yan. May ibang motivational punishment, may iba naman motivational expenses, may iba naman na ang motivation nila, ayaw nilang matalo sila ng mga kasama nila, magkakaiba po yun. Kaya alamin mo kung anong trigger point mo at yun ang gawin mo para ma-sure ka talagang magsipag at hindi ka maging complacent na maging tamad ka. Ayun, so grabe, napakalupit. Ayun, so Prof. Sharon, meron ka bang katanungan dyan? Yes, Coach. Meron po akong nakitang question dito. Ito ay para sa mga uplines and downlines na may mga professional siguro na mga issues. So sabi niya dito, Joseph Lim, paano mo ma-overcome ang self-ego as entrepreneur? Pwede bang napaka-broad po kasi yung self-ego eh. Kasi ang ego naman, importante naman talaga yan. Lahat naman tayo may ego. Walang taong walang ego, lahat tayo may ego. Ang tanong lang doon, ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Kaya gusto ko lang mas maintindihan, ano ba yung tanong niya regarding sa ego, tapos yung isa. Oh, yun lang. Kasi wala po siyang follow-up question about that ego. Oo. Sana ilagay niyo kasi napaka-broad po ng, di ba parang pag sinabi mong success, pag tinanong natin lahat ng tao na nakikinig sa atin right now, ano ang success? Sigurado ako iba-iba yung sagot eh. Hindi pare-pareho. Ganon din sa ego. Magkakaiba pa rin yung sagot. Kaya mas maganda, mas magiging specific sana yung tanong para mas masagot ko rin siya ng talagang tama.
Yes, upline. So maybe later meron siyang follow-up question regarding that and let's move on for another questions. Ito po. Upline, tanong ko lang po, ano po ang magiging future namin kung gagawin namin ng full-time ang empowered consumerism? Ay, nako guys. Tingnan nyo na lang buhay ko. 2009 pa lang, nagwa 1 million na ako per month. 2020 na hanggang ngayon, nagsi-7 figures pa rin ako. Ang laki-laki na, malos malapit na ako mag-8 figures eh. Tapos, ilan ang sasakyan ko, nagkaroon ako ng 8 kotse, may bahay ako, may mga condos ako, nabibili kung ano yung mga gusto kong gawin sa isang iglap lang, di ba? Kahit halaga niyan, 5 million, 10 million, kayang-kayang gawin. Kaya kang pumunta sa lahat ng gusto mong lugar puntahan, yun yung buhay na nag-aantay sa inyo. Kaya tama yan, mag-full-time kayo. Pero dapat pag nag-full-time kayo, lahat ng oras na dating binibigay nyo sa trabaho nyo, ibigay nyo sa easy. Kasi nangyayari sa iba, nag-resign, akala nila dahil sa pag-resign, doon sila yayaman. Hindi. Kaya yaman sa pag-resign mo kasi mas marami ka ng oras na pwedeng ibigay sa pag-i-easy mo na dahil since mas marami kang oras sa easy, doon ka na mas kikita ng malaki. Kaya yun po ang totoong definition ng pag-resign. Yung oras na nawala sa pagtatrabaho mo, ibibigay mo dapat yun kay easy. Pag ginawa mo yan, sigurado ako, magiging successful po talaga kayo. Kaya tingnan nyo na lang guys, lahat ng HOF, ang lalaki po, si Up Carlo, grabe, ang ganda ng bahay, may building pang pinapatayo. Si Up BRC naman, ang hobby, bumili kung saan-saan ng mga bahay na lote. Meron pa siyang business na yung, kalimutan yung isang business niya, may restaurant business si Upline BRC. Si Upline Maylin naman, nagpapatayo ngayon ng mansion sa Calamba, sa Ayala Estate, isa sa pinakamahal na exclusive subdivision sa Calamba, Laguna. Yun din ang buhay niya. Si Up RTD nyo rin, ang dami-dami niyang pera. Napaka-low profile lang, hindi lang masyadong mahilig sa magarbong lifestyle, pero ang dami niya na milyones. Kaya yun yung buhay na nag-aantay sa inyo. Na once na finultan nyo, tinuloy-tuloy itong gagawin, darating ang oras, ang pera, yan ang pinaka-least na problema nyo. Bakit ito nasasabing least? Kasi katulad sa akin, may mga condos ako. Nagbabayad ako ng association dues per month. Sabi ko, nakakatamad magbayad. Sabi ko, pwede bang mag-advance? Nung nag-advance ako, binigyan pa akong discount. Meron daw akong 11% discount. Kaya binayaran ko 2 years advance. Yun ang advantage the moment you have the money. Kasi isipin mo, may discount pa akong 11%. Magkano yun? Hindi mo mapupulot yung 11% sa bangko kasi ang bangko hindi naman nagbibigay ng tubo ng 11% per year. Dun sa babayaran mo, binayaran ko ng buo, may discount ako. Katulad ngayon, December, ito yung pinaka-time maganda magbayad ng amilyar. Kung meron kayong mga lote na nagbabayad kayo ng tax, ito yung pinakamagandang time magbayad. Wag sa January. Kasi sa January, ang babayaran mo na yung eksakto. Pag nagbayad ka bago mag-January, ngayon na December or November ka nagbayad, may discount kang 15%. Ang laki ng 15%. That is the beauty the moment you have the money. Mas iba po ang privilege at benefit ng mga taong kumikita kaysa sa mga mahirap. Tingnan example, etong relo ko, Apple Watch to, niregalo sa akin. Tapos this coming Thursday, may magre-regalo naman sa akin na iPhone 12. Yung iPad Pro ko, niregalo din yun sa akin. Di ba ang unfair? Grabe kung sino pa yung kumikita ang malaki, siya pa yung nire-regaloon kasi ganun talaga buhay. Mas masarap magregalo sa mayayaman kaysa sa mahirap. Bakit? Simple lang. Kasi pag nagre-regalo ka sa mayayaman, alam mo na maganda yung mangyayari dun sa perang ginastos mo. Alam mo na gaganda buhay lalo ng tao or makakatulong sa ibang tao. Pag nanlibre ka kasi sa mahihirap, hindi mo alam kung saan, baka igastos lang, ibisyo lang, iinom lang kung saan. Di ba ang sama din sa loob na yung pinaghirapan ng pera, binigay mo sa mahirap, tapos winaldas lang ng mahirap na kung saan walang kakwenta-kwentang dalhin. Yun ang reason bakit mas nagiging favorable sa mayayaman, di ba? Mas masarap pahiramin ng kotse yung mayaman, yung may kotse, kaysa pahiramin mo yung walang kotse. Ganon talaga buhay. Kaya dapat, bilisan yung yumaman kasi mas masaya ang buhay once na mayaman kayo. Wow, thank you very much, Upline Joseph Lim. Grabe talaga. Mas masarap ang buhay pag yumaman kayo. Tatandaan ko po yan. Ano sa iyo, Coach? Marami ka na bang questions dyan? Yes, meron ako nakita dito. Mostly ang mga tinitingnan ko talaga, yung mga, marami kasi dito mga bagong join. So, at least makaka-relate din sila upline. Sabi dito, upline, yung time nag-uumpisa po kayo, dumating na po ba sa time na nawawalan ka na ng gana? Kung dumating ka man po doon, ano po ang ginawa mo para bumalik ang gigil mo? Yes, mangyayari talaga siya kasi tao lang din ako.
darating ang time mapapag. Parang tanong nyo, dumating ka ba sa upline sa point na inantok ka rin? Oo naman, kasi ang katawan natin, kailangan pa rin natin matulog, kailangan natin magpahinga para may lakas tayo. Ganon din ang pag-network. Always remember, ang inspiration, motivation, it is just an emotion. Ang emotion, nauubos din siya. Kaya kailangan natin kumain ng mga vitamins, ng mga masustansyang pagkain para yung motivation bumabalik. Now, para mas maintindihan nyo guys, ang motivation, inspiration, para po siyang cellphone. Ang cellphone na lulobat. Ang tanong pa, ang cellphone mo na lulobat, anong gagawin mo? I-charge mo siya. Pag sinarge mo siya, mag-full charge siya, magagamit mo na naman siya. Ganon din tayo. Pag nalulobat na po kayo, ang tanong, ano ang gagawin nyo? Ang lagi kong dyan sagot is eat the emotion that you need. If you want to become happy, kumain ka ng happiness. If you want to become inspired, kumain ka ng inspiration. If you want to be motivated, kumain ka ng motivation. Ano yun? Example, inspired ka, naubos yung inspiration mo. Gigil na gigil kang yumaman, grabe upline, payaman, ang dami mong kausap, reject, hindi sumasali, nagda-doubt sa'yo. Darating ang time, mauubos yung inspiration mo. Pag naubos, anong gagawin mo? You need to eat the inspiration. Punta ka sa upline mo, magpakwento ka ng buhay niya, manood ka ng mga palabas na namomotivate ka, na-i-inspire ka, alalahanin mo ulit bakit ka nag-join, tingnan mo pamilya mo, tingnan mo asawa mo, tingnan mo anak mo, tingnan mo bahay mo. Pag nakikita mo yung mga bagay na nagpapa-inspire sa'yo, mapupuno ka ulit ng inspiration. Pag punong-puno ka ng inspiration, hataw ka na naman. Hataw. Ang daming kausap, ang daming rejection, rejection. Pag naubos na naman, anong gagawin mo? Recharge ka na naman. Punta ka na naman sa mga tao na mag-i-inspire sa'yo. Manood ka naman mga palabas na mai-inspire ka. Makinig ka ng mga music na mai-inspire ka. Pag inspired ka naman, hataw ka na naman. Pag humataw ka, tuloy-tuloy, hataw. Pag naubos na naman, balik ka na naman doon sa kailangan ma-inspire. Ang kagandahan lang dito, pag kumikita na kayo. Kasi pag kumikita ka na, hindi ka na basta-basta mani-negative. Naalala ko dati, nung ako nagsisimula, pag yung prospect ko negative, masakit sa akin. Sinabi ako ng prospect ko, pyramiding yan, networking yan, hindi yan totoo, wala dyan kumikita. Nasasaktan ako noon. Pero nung kumikita na ako, pag nire-reject ako ng kausap ko, naaawa na ako sa kanila. Ang nafe-feel ko, kawawa naman to. Wala man lang kaalam-alam sa buhay. Hindi niya alam, mamamatay siyang dukha pag tinuloy-tuloy niya ginagawa niya. Kaya yun ang pagkakaiba once na kumikita ka na ng malaki. Yung mga Indian, hindi na yan masakit sa akin kasi dati, pag may imimit akong prospect ko, nanonood ako ng sine sa mall. Habang nanonood ako ng sine sa mall, magme-message sa akin yung prospect ko, sasabihin niya, pasensya ka na sir, hindi ako matutuloy, bla bla bla. Anong sasabihin ko? Okay lang po, kailan na lang po tayo pwede. Hindi masakit sa akin kasi nasa mall ako. Nanonood lang naman ako ng sine. Dumating yung prospect ko, wala din problema. Labas lang muna ako, pipresenta ko yung prospect ko. After nung balik ulit ako sa sine, manonood naman ulit ako. Yun ang pagkakaiba once na kumikita na kayo. Kaya bilisan yung kumita. Para hindi masyadong masakit yung mga rejection, yung mga puyat, hindi ka masyadong masaktan once na kumikita kayo. Kasi masakit lang naman yan pag wala ka pang kinikita. Pero pag may kinikita ka na, ay naku, hindi mo yung kahit gaano pa karaming taong negative, wala kang pakialam. Kasi bottom line, pag uwi mo ng bahay, komportable buhay mo, nakakain ka ng masarap, malamig yung kwarto mo, yun ang pinaka-importante. Kaya bilisan yung yumaman. Wow, grabe. So, thank you po, upline. Grabe, ang dami po naming natutunan ngayon. Grabe, parang sasabog yung utak namin dahil sa excited at saka syempre gustong-gusto na rin namin i-apply kung anong natutunan namin ngayon. So, thank you po. Grabe, lupit nyo talaga sumagot ng mga question po. So, ayun, Prof. Sharon, another question? Yes, Coach Wisma, gusto ko lang ulitin yung sinabi ni Upline Joseph Lim na bilisan mong yumaman. Di ba? Grabe. Yun talaga yung gagawin natin. And thank you very much, Upline Joseph Lim. So ito naman po yung nakakagigil talaga na inaabangan po ng lahat, lalo na po sa mga nag-uumpisa ngayon na gustong makita kung ano yung magiging future nila. Ito po yung katanungan, ano ang nakikita mong mangyayari sa empowered consumerism this coming 2021? Ay nako guys, nakakakilig ng sobra. Bakit? Nagsimula ako sa InGlobal way back 2006 of March. Yun ang simula ng offline mode natin ng InGlobal. Maraming yumaman, maraming nagsabi na sana kasama namin kayo nung nagsimula kayo. Right now, February 3 of 2020, nag-launch tayo ng Empowered Consumerism. Nagbago tayo ng marketing plan, may mga in-improve, nilaki ang lalo pairing natin.
Therefore, kung ngayon ka nag-join, part ka po ng pioneering ng empowered consumerism. Ibig sabihin, kung ano ang buhay namin ngayon, pag tinuloy-tuloy mo lang at ginawa mo kung ano yung mga ginawa namin, sigurado ako, yun din ang magiging buhay mo in the future sa mas maikling panahon. Kasi ang AIM Global nakakonsentrate sa offline. Ang empowered consumerism nakakonsentrate na siya sa online. Kaya mas magiging madali na to sa inyong pagiging successful. And lastly, kung pumutok tayo, lumakas tayo ng sobra during the pandemic. During pinaka-worst period ng buong mundo, lumakas tayo ng sobra. Ano na lang kaya mangyayari pag bumalik tayo sa normal? Ano na lang kaya ang mangyayari pag lalong gumanda na ulit yung ekonomiya natin, pwede na ulit bumiyahe, gaano kaya kaganda ang mangyayari? Kaya guys, this is a golden opportunity para sa inyo. Mark my words, sisiguraduhin ko to. Ito yung pinakapasasalamatan mo. Darating ang oras, habang nakatira ka na sa mansyon mo, dinadrive mo na yung mga sports car mo, nakakapunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan, maaalala mo tong panahon na to, na masasabi mo, buti na lang nagdesisyon akong gawin to. Buti na lang kinarir ko talaga to at ngayon ito na yung buhay na nangyari sa akin. Kaya guys, sigurado ko, ituloy-tuloy nyo lang ginagawa nyo, mas lalo kayo magsipag. Bilangan nyo lang sarili mo few years from now, sobrang laki na ng kinikita mo at ibang-ibang buhay na ang meron ka. Wow, thank you very much. Grabe talaga. Ibang-iba na. Hatawin mo lang, partner, para ang buhay ng mga uplines natin ngayon is soon tayo naman ang makakaranas niyan. Thank you very much again, Upline Joseph Lim. And back to you na, Coach Wisma, para sa mga next questions. Ayan, so grabe, napakalupit. Naghanap pa ako ng yung ano talaga, as in makaka-relate yung mga lahat. So mga common naman yung mga question. Yung mga hindi po namin nababasa, yung mga basic lang po. Sorry po, hindi na lang po namin babasahin kasi pipili po tayo yung makaka-relate ang lahat. So ayun, so Prof, tingnan mo nga po sa live natin kung maraming tanong doon kasi medyo basic lang po ang nandito. Ito, meron akong ano. So, sabi niya po dito, upline, sabi niya, upline, gaano po kaganda ang magkaroon ng marketer, lalo na kung OFW ka po, apps? Sabi niya po. Ano pong marketer? Anong ibig sabihin ng marketer? Full-timers po. Mga full-timers po na... Hindi, pinakadulo sa akin guys, always remember this. Hindi lalaki yung negosyo mo kung hindi malaki ang community mo. Yun ang pinaka-importante. Kaya kung malaki ang community mo, mas maraming humahataw, mas maraming magiging production, mas kikita ka ng malaki. Kaya you really need to be good in handling people. Kaya kanina, kung mapapansin mo, lahat kong in-advise is tip yun para maging magaling ka paano makipag-communicate sa tao. Kasi hindi namin naturo sa school. Ang alam lang natin, makipag-usap. Yung mode of communication lang natin is voice, words, yun lang. Pero yung energy, paano ka magbasa ng tao, hindi na siya tinuturo. Kaya yung diniscuss ko sa inyo, ituturo yun. Kaya pag-aralan nyo talaga yung 5 languages of love for personality traits at for happy hormones. Pag-aralan nyo po yan ng sobra kasi makakatulong po talaga yun sa inyo. And yun, napaka-importante po, mas makapal po ang manpower nyo. Ibig sabihin, mas marami kang full-timer, mas marami kang hubs, mas kikita po kayo ng malaki. Kasi di ba ganyan ang mga uplines nyo? Katulad si upline Sunny Boy Aldas, yung isa may pinakamakapal din na tao, ng pinakamarami. Kaya siya kumikita ng malaki kasi marami siyang tao. Ganun lang din yun. Kaya importante po talaga na marami kayong full-timer. Ang question naman dyan, paano dadaming full-timer ko? Simple lang, tulungan mo silang kumita. If they're earning na more than what they need to earn, example, gumagastos sila 15,000 buwan-buwan, tapos kumikita sila 30,000, 40,000, hindi yan naaalis sa'yo, magtutuloy-tuloy yan. Kaya padamihin mo yung mga tao na tutulungan mo kumita ng malaki para pag kumikita sila ng malaki, lalo sila magsisipag, lalo sila magigigil, therefore babalik din sa'yo, lalo ka rin kikita ng malaki. Ayun, so thank you po. Thank you sa malupit na sagot. Ayun, Prof, nakakita ka na ba ng another question? Yes, meron na tayo dito, Coach Wisma. Pero bago tayo mag-proceed, Upline Joseph Lim, tanong ko lang, na-curious lang kasi ako, ilang episode po ba talaga ang CEO Engines? Ano ba? 27 lang kasi naabutan ko. Ilang episode po talaga lahat ang CEO Engines? Hindi, malabo siya kasi weekly ako nag-upload. Ngayon, nasa 100 plus na yung CEO Engines eh. Okay. Thank you po. Tapos meron pa ako mang i-upload na nasa mga 20. Tapos gagawa pa po ako ng maraming mga episodes. Kaya ang goal ko, umabot siya ng mga 1,000.
Wow, thank you, thank you. Sige po, inaabangan po namin lahat yan kasi talagang marami kaming napupulot na mindsetting doon. So thank you very much. At ito na po yung ating next question. Ano ang tamang attitude ng isang networker para lumaki ang grupo? It's not about you anymore. It's about your downlines. Di ba parang pag-aasawa yan? Ang successful marriage daw, pag mag-aasawa ka, kalimutan mo na sarili mo. It's more on paano mo mamahalin yung partner mo, paano mo siya mapapaligaya. Yun ang focus. Ganon din sa pag-network. If you really want na lumaki ang grupo mo, it's not about your ego anymore. It's not about you. Kasi may mga iba ka nakikita ng mga networker kaya hindi sila nag-grow kasi pinipilit nila yung personality lang nila. May isa nga akong downline na leader na hindi siya marunong mag-adjust. Ang gusto niya lagi, lahat ng downlines niya, control niya, parang sinasakal niya. Pag hindi sumusunod, pinapagalitan niya or nawawala. Kaya ang tendency, pag yung mga leaders niya lumalaki na, syempre pag ang networker kasi naging leader, gusto niya rin magkaroon ng sariling identity. Pag nagkakaroon siya ng sariling identity at hindi ka marunong mag-appreciate, mawawala yan sa'yo. Kaya for me, it's more on paano ka na mag-serve sa mga leaders mo, paano mo sila matutulungan for them to have their own identity, magkaroon sila ng sariling group name, magkaroon sila ng sariling sila naman yung sikat, sila naman yung pinapalakpakan. Dapat ganun. Pag ganun ang mentality mo, lalaki ng lalaki ang group mo. Pero pag more on controller ka na gusto mo, ikaw lang laging sikat, ikaw lang ang dapat na sinusunod, yun ang magiging cause bakit hindi lalaki ang team mo. Ayun, so grabe. Thank you po Upline sa napakagandang sagot. So meron pong katanungan dito. Sabi niya, Upline, ano po ba ang magiging advice mo po sa mga members na Empower Consumerism na nagtayo ng traditional business? You're doing it wrong. Wala pong masama magtayo ng traditional business kung hindi ikaw yung magmamanage. Pero pag ikaw yung magmamanage, you're doing it wrong. Bakit? Kung kumita ka at yumaman ka sa networking, bakit ka magta-traditional? Pag nag-traditional ka at ikaw mag-aasikaso, mapapabayaan ang pag-network mo. Pag napabayaan mo ang network mo, bakit mo papabayaan yung mas nagbigay sa'yo ng malaking pera? Kung baga katulad sa akin, ako na-open up ko na may condos ako, may mga condos ako pinaparent, may tayo din ako ng restaurant, pero hindi ako nagmamanage. May mga tao ako, gusto ko lahat ng oras ko nasa networking pa rin. Pwede ako mag-invest kahit anong ibang negosyo, pero hindi ko doon ilalagay yung oras kasi mas malaking pera ang meron dito sa networking. Yun ang reason. Kaya kung magta-traditional kayo, hindi nyo po naintindihan ng maayos ang pag-networking. It is a very wrong decision na hindi nyo po ma-maximize. Sayang, hindi kayo pwedeng kumita ng kasing laki ng mga kinikita namin kasi mas prioritize mo yung barya rather than dito sa million. Yan, okay. So thank you po. Thank you sa napakalupit na sagot. Okay po, mentor, meron po ditong Upline katanungan. So sabi niya, gaano po kahalaga ang pagkakaroon ng mentor? Siya po magpa-fast track sa inyo. Kasi ang mentor, bago ka palang madapa, sasabihin na niya sa'yo eh. In short, hindi ka pa magkakamali. Alam na ng mentor na doon ka papunta. Kaya kung gusto niyo ng shortcut, maghanap kayo ng mentor. Paano ka maghanap ng mentor? Dapat credible. Paano magiging credible? Narating na niya yung gusto mong marating. Kung gusto mong yumaman, hindi ka pwede makinig sa mga downlines mo or uplines mo na hindi pa mayayaman. Dapat doon ka makikinig sa mayaman na mismo. Kaya dapat, yun ang credible mentor. Now, ang importante doon, once na meron kang mentor, dapat sundin mo na lahat. Ang nangyayari kasi sa atin minsan, naghahanap ka nga ng mentor, pero namimili ka naman ng susundin. Hindi lahat ng sasabihin niya susundin mo. Yun naman ang magpapabagal sa'yo. Kaya para sa akin, pag nagkaroon na po kayo ng mentor, kung ano man ang sabihin niya, wala kang ibang choice kung hindi, dapat sundin mo. Sigurado ako, magiging mabilis ang results mo pag ganun ang ginawa mo. Ayun. So, thank you po. So, ayan, alam nyo na po. So, dapat humanap ng tamang mentor. Hindi yung mentor-mentoran lang. Ayun. So, napakalupit. So, Prof. Sharon, another question? Yes, grabe talaga, Prof, yung ating mga nagtatanong ngayon. Talagang habang nagsasalita si Apps Joseph, parang lalo talagang dumadami yung katanungan. So parang ito, nabasa ko na pala ito kanina. So ikaw muna, Coach Wisma, dahil wala akong makitang magkakapareho. Baka ikaw may nakita kang kakaiba. Yes, okay. So grabe, nakikita kayong mga attendees natin ngayon, nakanganga lang sila. Grabe, hindi sila, parang nakikita talaga yung gigil talaga sila sa mga bawat bigkas ni mentor or upline Joseph Lim. Ayun, so meron ako ditong nakitang katanungan. So ano-ano po ba ang mga
ang payo mo sa mga members na ngayon ng nagmamadali kumita? Hindi po, parang hindi iniuna ang training. Sa lahat po ng nagmamadali, lalo po kayong tatagal. Sa dami ko pong kilala ng mga networker, kamamadali nila, lalo silang tumatagal. Ang importante, enjoy nyo yung ginagawa nyo. Ang importante, nag-i-improve kayo. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung nag-i-improve ka, habang tumagal ng tumagal, lalaki at lalaking improvement mo, makukuha mo pa rin gusto mo. Kaya huwag po kayong magmamadali, guys. Enjoy nyo kung ano man ang ginagawa nyo right now. Kasi ang tanong ko, bakit ka nagmamadali? May pupuntahan ka ba? Manonood ka ba ng pelikula after pagkasalan mo, gusto mo the end na? Maglalaro ka ba ng computer games after nung pagsalang, game over na? Hindi naman eh. Gumanda yung panonood mo ng pelikula, hindi naman dahil sa ending. Gumawa yung panonood ng pelikula kasi kinilig ka, natakot ka, nag-enjoy ka. Yun ang beauty. Ganun din ang pag-network. You need to enjoy your journey. Hindi to unahan. Example, ngayon, bigyan kita ng kotse, bigyan kita ng bahay, o anong kwento mo? Di ba? Ay, wala. Pagka-join ko, may kotse na ako bukas. Ang pangit eh. Walang kakwenta-kwenta yung story mo. Kaya, importante na enjoy nyo, pagdaanan nyo lahat ang dapat nyong pagdaanan kasi yun ang magpapaganda ng story nyo sa pag-network nyo. Ayun, so thank you po. So meron na naman akong nakita dito, another question. So sabi niya, apply, paano po kayo mag-handle sa isang marketer o full-timer na mali na ang attitude? Hindi, kakausapin ko pa rin siya. Pag kinausap ko siya at hindi pa rin siya sumunod, hayaan ko muna siya magkadapa-dapa. Palalambutin ko muna siya. Pag nagkadapa-dapa yan at wala yan ang kinikita, babait yan. Pag bumait yan, magtatanong na yan sa'yo. Saka mo na siya pwedeng turuan. Pero the moment na kumikita pa yan at medyo malakas-lakas pa yan, hindi yan makikinig sa'yo. Parang pangingisda yan, kung marunong po kayo maminwit. Alam niyo yung pamiminwit, di ba minsan pinapahaba yung tali, minsan pinapaiklit. Kasi ang purpose doon, pinapagod yung isda. Kailangan pagurin yung isda para pag pagod na yung isda, pag binunot mo, madali. Kasi once na malakas pang isda at binunot mo at kumontra siya, ang tendency mapupunit yung labi niya, pag napunit, makakawala yung isda. Ganon din sa downlines. Kaya nga importante na dapat you need to go wide. Hindi ko po alam kung anong principles niya, pero ako hindi po ako naniniwala sa go deep, mas naniniwala po ako sa go wide. Ibig sabihin, dapat marami ka laging directs. Kasi pag may mga ganyan kang downline, matitigas ang ulo, kahit anong turo mo, hindi talaga makikinig unless na maubos ang group niyan. Mawala ng income, maubos. Pag naubos, minsan sa kaya makikinig. Kaya ako, tendency, mag-focus na muna ako sa iba na makikinig at susunod sa akin. Yung hindi sa akin susunod, hayaan ko lang muna. Pag time na ready na siya makinig, saka na lang ulit ako tutulong. Okay. So ayun, thank you po sa napakalupit at na sagot. Ako, Prof. Sharon. Yes, Coach Wisma, talagang malulupit talaga lahat. At of course, dahil sa dami natin ngayon na participants and meron pa po sa mga live, Joseph Lim, siguro priority question po ito para sa mga nag-uumpisa. So ano po ang kahalagahan ng daily routine, lalo po sa mga nag-uumpisa sa ganitong karir? Ang routine kasi guys, para mas maintindihan nyo, ang good news sa routine, pag nasanay ka ng gawin ng isang bagay, hindi na siya masyadong nagko-consume ng energy. Okay, example, bakit pagpapunta ka sa isang lugar, parang ang layo? Bakit pag pauwi ka na, parang ang lapit? Pero pareho lang naman yung pinuntahan mo, parehong distansya. Simple lang. Kasi pag first time kasi isang lugar, yung utak mo nag-save. Di ba nakikita ng mata mo yung mga iba-ibang lugar? Ayan, may kalye, may left, may right, may ganito. Habang nakikita niya yon, nag-save siya sa memories mo. Habang nag-save siya, kaya parang ang layo ng pinupuntahan mo kasi ang daming nangyayari. Pero pag pabalik ka na, since nakasave na siya sa utak mo, pag pabalik ka na, parang mabilis na lang. Ba't parang andali, di ba? Yun din ang purpose nun once nagkakaroon kayo ng routine. Kasi katulad sa akin, itong mga sinasabi ko sa inyo, routine ko na to. Nag-ready ba ako papunta dito? Hindi. Nagbasa ba ako ng libro para mag-talk sa inyo? Hindi. Kasi matagal ko na itong ginagawa. Pero kung baguhan ako sa pag-network, sigurado ako mga 2 days, 3 days ako magre-ready. Ano kaya ang topic ko? Ano kaya yung i-discuss ko? Paano ko siya i-discuss? Yun ang pagkakaiba ng routine. Once na routine mo ng isang bagay, it will be effortless sa'yo. Hindi na siya masyadong nagko-consume ng energy. Kaya nga dapat ang maging routine nyo yung tama. Kasi pag ang naging routine mo naman mali, ang effect naman yun sa'yo, in the long run, magiging worse naman yung sitwasyon mo. Kaya dapat itama nyo ang routine nyo. Mahirap lang po siya sa umpisa. Example, para mas maintindihan nyo, sanay ka mag-Apple. Gumamit ka ng Android. Pag gumamit kang Android na phone, mahihirapan po kayo. Mako-compare mo na sa Apple, ang dali-dali. Sa Apple, kabisado ko na. Mahirapan ka. Pero pag tinuloy-tuloy mo gamitin yung Android, darating ang time, magiging madali na sa'yo. Kasi alam mo na kung saan, alam mo na kung gagawin mo. Sa susunod, baka yung Apple na yung pagiging mahirap mo.
Okay, last na metaphor, pagluluto. Pag first time ka nagluluto ng isang putahe or worse, hindi ka marunong magluto, ang tagal. Sobrang tagal magluto para ang hirap. Pero pag nasanay ka na nagluluto ka ng paulit-ulit na same na putahe, automatic magkakaroon ka ng routine. Anong routine? Alam mo na kung saan mo ilalagay yung sibuyas, yung suka, yung kamatis, lahat alam mo na. Alam mo na kung ano yung pasunod-sunod. O habang nagcha-chop-chop ako, nagpapalambot ako ng baboy. Habang nagpapalambot ako ng baboy, ganito gawin. In short, ang isang putahe pala, pag niluluto mo siya ng paulit-ulit, automatic, bumibilis ka na kasi nagkakaroon ka na ng routine. Ganon din ang pagyaman. Pag tinuloy-tuloy mo pagyaman, magkakaroon ka na ng routine. Malalaman mo na, ang mga pro, okay, I considered myself as pro, ang mga pro na networker, hindi sila emotional. Ma-reject man sila, magkaroon man sila ng problema, ang focus na nila agad, solution. Ang mga newbie na mga networker, magkaroon ng problema, may routine pa, blaming. Biblaming niya, hindi ko naman kasalanan, si upline kasi si ganito. Meron pang drama mode. Anong drama mode? Hindi magre-reply sa upline, magkukulong sa kwarto, hindi lalabas, mag-a-analyze na, tama pa ba nangyayari sa akin? Bakit nangyayari sa akin? Ang haba pa ng dadaanan. At dulo, isosolve lang din naman yung problema. Kaya that is the difference between pro at newbie. Ang newbie, ang dami pang kung ano-ano mga pinagagawa na hindi naman connected. Ang pro, focus agad sa solusyon. Kaya yun ang importante pag nagkaroon na kayo ng routine at tama ng routine nyo, mas magiging mabilis kayo kasi yung mga hindi naman importante, hindi nyo nagagawin. Babalik ay ganun din sa pagluluto. Di ba kaya nga yung mga pro magluto, kaya magluto din na minsan 2 putahe, 3 putahe ng sabay-sabay. Yung hindi marunong magluto, katulad ko, pag ako po nagluluto, sobra po, binagyo po yung kusina. Ang daming kutsara, kung saan-saan magugulo. Kasi wala akong system, kasi hindi naman talaga ako nagluluto. Pero yung marunong magluto, katulad yung ate ko, sobrang galing magluto ng ate ko, kaya niya magluto ng mga 3-5 putahe, na ang kagandahan, naghuhugas pa siya. Kumbaga, yung ate ko parang one-man team yun sa isang kusina na kaya niyang habang nagluluto, naghuhugas. Grabe, ang linis. Pagkatapos, ang daming pagkain na naluto, tapos ang linis-linis ng kusina. Ako, nag-iisa na lang, minsan prito-prito pa. Ang gulo pa ng kusina ko. Kasi nga hindi naman ako marunong magluto. Ganun lang din ang pagyaman. Once na ginagawa mo na siya, tama yung routine mo, mas magiging mabilis ka, at darating ang time, magiging advantage mo yun compared sa mga kasamahan mo na walang sariling routine sa pag-network nila. Wow, maraming salamat Upline Joseph Lim sa pagbibigay mo ng napakagandang pagbibigay ng tamang routine as networker. Yan. Ito po, meron pa po tayong question dito na ganito ang sabi, ano ang mga alam ko ng lahat na ikaw pa ay isa sa pinakamalaking grupo dito sa EC. So sa mga kagaya po naming mga uplines, gusto rin po naming malaman sa iyo kasi hindi lahat sa iyo is alam ng lahat ng mga nandito, lalo sa mga bago. So ano po ang mga sacrifices mo na ginawa sa business mo? Simple lang. Lahat ng hindi makakatulong sa network ko, tinanggal ko. Yung girlfriend ko, pag hindi nakakatulong sa network ko, binibreakan ko. Yung ugali ko, alam mo, mainitin ang ulo ko at hindi siya makakatulong sa network, tinitigil ko. Ayaw ko man magbasa ng libro pero makakatulong sa mag-network, pipilitin ko magbasa ng libro. Di ba? Kumbaga, lahat ng ginawa ko tungkol dapat makakatulong sa network, lahat ng hindi makakatulong, tinitigil. Kaibigan ko, matagal tayo magkaibigan, pero negative sa networking, bahala ka buhay mo, hindi na kita sasamahan, magpupokus ka dun sa mga gusto kong samahan sa pag-network. Ganun lang po siya kasimple. Lahat ng hindi makakatulong, let go. Lahat ng makakatulong, maintain. Ugali man yan, kaibigan man yan, hobbies man yan. May mga hobbies ako dati nakakatulong, tuloy. May mga hobbies ako hindi na nakakatulong, tigil. Ganun lang kasimple. Ayun. So, grabe. Malupit. So, another question po dito, upline. Sabi niya, upline, paano ko po i-handle ang downline ko na gusto naman yumaman sa isip pero kapag oras ng ngatawan, wala namang ibang ginawa kundi mag-YouTube, mag-Mobile Legend. So, may pag-asa po ba ang yayaman ng ganung habit na puro YouTube up ML na lang ang habit niya? Hindi. Lahat naman tao may chance ang magbago. Okay? Lahat ng tao may chance naman yumaman. Lalo kung magbabago din sila. Now sa akin, hindi ako naniniwala sa words Mas naniniwala ako sa actions. Tandaan mo ang katawan natin, maybe isang katawan siya, pero isang department siya Magkakaibang department ang katawan natin. Iba yung speech department, iba yung thinking department, iba yung action department. Magkakaiba yun. And mas naniniwala ako sa actions. Maybe sinasabi niya na gusto niyang yumaman. Pero since hindi naman siya umahataw, sinasabihan ka na niya na ayaw niyang yumaman. Kaya ako mas naniniwala ako sa actions rather than sa salita. Kaya kung nakikita ko na
ML pa rin siya ng ML, YouTube pa rin siya ng YouTube, mas magpo-focus ako sa ibang downlines na mas decided yung yumaman. Mas masarap kasama yung downlines na pinupush ka kaysa yung downlines na pinipilit mo palagi. Di ba masarap yung may downline ka, upline, 5 ang direct. Kung ngayon na buwan, ikaw wala pa. Di ba mas masarap yung ganun. Mas masarap kasama yung downline. Upline, pwede bang ubusin ko yung isang linggo mo? Ang dami kong papakausap sa'yo. Mas masarap ganun kasama kaysa yung ikaw pa yung nagmamakaawa ka sa downlines mo na downline. Wala pa tayong schedule. Downline, umattend ka naman ng training. Hindi yan healthy. Once ng isang tao kinukulit nyo, it will be a counterproductive. Kaya mas maganda, maghanap ka ng tao na desidido na katulad mong yumaman. Yung mga hindi pa desidido, let it go. Maghanap ka ng iba na mas desidido. Ayun, so thank you po. So ayun, tama po talaga. So alam ko, so nasagot talaga yan yung katanungan ng isa sa mga business partner natin. So Prof. Sharon? Yes, Coach Wisma. At gusto lang po nating aware ang lahat na kung hindi man po ma-entertain lahat ng mga questions ninyo, lalo na kung pare-pareho, mag-relate ka na lang po sa mga questions dito at i-relate mo na lang din po yun sa sarili mo. Okay po? So meron tayong katanungan dito, Coach Wisma, grabe galing ito sa, alam ko top earner na pero gusto kong basahin para masagot ni Upline Joseph. Ano ang malaking impact ng skill set sa business, mas lalo na sa empowered consumerism? Anong malaking impact ng skill set? Yes. Yun po yung binasa kong tanong dito, Upline. Hindi, pinakadulo ngayon guys, lahat kasi tayo may skill set. Kaya lang ang tanong, yung skill set mo babagay ba siya para sa goals mo? Kasi may skill set na pang mahirap, may skill set na pang mayaman. At hindi rin natin pwedeng sabihin na ang mahirap walang ginagawa. Kasi ang mahirap may ginagawa din sila. Ang mayaman pag may problema, sinusolusyonan ang problema. Ang mahirap pag may problema, nagrereklamo sa problema nila. Ang mahirap, imbis maghanap ng solusyon, maghahanap ng rason. Ang mayaman, naghahanap ng solusyon. Ang mayaman, minomotivate na lang sarili nila, kaya nagbabasa sila ng libro para lalong motivated silang baguhin ang buhay nila. Ang mahihirap naman, nagbabasa ng dyaryo para lalong i-justify nila na kaya hindi nagbabago buhay natin kasi mahirap tayo, kasi mahirap ang gobyerno. In short, ang mahirap at mayaman, pareho sila may ginagawa. Kahit nga ang pulubi, hindi mo pwedeng sabihin ang pulubi trabaho ng tamad kasi subukan mo kaya ikaw maging pulubi. Kung madali, araw-araw ka nasa kalsada, naiinitan ka, nangingi ka lagi ng pera, hindi rin madali. Nagkataon lang nasanay silang gano'n, kaya parang naging madali na sa kanila. Kaya sa akin, yung skill set na sinasabi nyo, kung ang skill set nyo is pang winner's mentality, automatic, hindi ka na kailangan kabahan, siguradong yayaman ka. Kung ang skill set mo naman pang loser mentality, alam mo na rin na darating ang time, kahit anong sipag mo, magiging mahirap ka. Kaya dapat alamin nyo ano yung mga skill set na kailangan mo para ka maging mayaman, para sigurado in the future, yayaman ka talaga. Ayun. So, thank you, Upline. So, another question po dito. So, sabi niya po, Upline, gaano po kahalaga ang duplication sa business natin at ano po ang tamang pag-duplicate or ginagawa para ma-duplicate ang business? Hindi, actually, isa yun sa pinaka-motto ng UEI na, di ba, leadership plus system, na pinaka-simple, mas madali, mas maganda. Katulad din sa McDo, kung mapapansin McDonald's, billion-dollar company ang McDo, pero ang nagpapatakbo mga teens, teenager, 18 years old, 19 years old, di ba, mga manager, age lang sila ng mga 25, 24. Since they have the system, sinusunod na lang nilang system, nagpo-function ng maayos. Ganon din ang grupo. Pag ang grupo nyo mas simple, mas duplicable yung mga pinapagawa mo, mas lalong mabilis na lumaki ang groups nyo. Kaya I'm sure, katulad sa inyo, imagine mo hindi naman kayong pinaka-major group ng UEI, pero the way marunong kayo mag-hosting, marunong kayo paano mag-asikaso ng guests, marunong kayo paano mag-follow up. Ibig sabihin, ganun kaganda ang system ng grupo nyo. Na sa sobrang gandang ganyan, pati kayo na duplicate nyo na. Kaya ang kailangan nyo lang gawin, i-duplicate nyo lang sa buong team nyo, sa grupo nyo. Pag nagawa, imagine niyo guys, kung darating ang time, yung ganito mismong nasa almost 600, 700 tayo, tapos meron pa tayong 200 plus sa live, halos paabot tayo ng 1,000 right now, imagine mo kung darating ang time, grupo mo to lahat. Di ba? Ikaw mismo yung nagsisimula sa naging grupo mo tong 1,000 at akong kumakausap. Ano kaya pakiramdam mo? I'm sure excited na excited ka. What if pagdating ng oras, week leg mo na tong 1,000 to? Upline, pwede mo bang i-meet yung weak leg ko? O sige, ilan ba yan? Mga 1,000 upline. O di habang namomotivate yung downline mo, di ba baliw na baliw ka? Kaya yun lang din yun. I-duplicate nyo na lang kung ano yung mga ginagawa ng uplines nyo sa UEI. Sigurado ako, yun ang kung anong laki ng UEI, bakit napaka-successful. Sundin nyo lang at gayahin nyo lahat ng mga pinapagawa nila. Sigurado darating ang time, lalaki at lalaki din ang grupo mo.
Ayan. So, thank you po, upline. Prof. Sharon, another Yes. question? Yes, Coach Wisma. And thank you again, Apps Joseph Lim. So marami po mga leaders dito ngayon ang talagang nagsasabi na thank you very much. Idol na idol ko talaga si Joseph Lim. Ang lupit magsalita. Ayan, gusto ko lang din pong marinig. Ano ang tawag doon? Ito po yung question nila sa mga sobrang excited sila na sinasabi yung mga yon. So para sa iyo po, Upline Joseph Lim, sa mga leaders na masyadong excited, lalo na yung mga nag-umpisa or hindi pa naman katagalan pero talagang gusto nang maging mayaman. At ang laging sinasabi is, gusto kong maging kagaya ni Joseph Lim. So ano nga ba talaga o ano ang dapat na magiging galawan para maging kagaya mo? Hindi, para sa akin pinakadulo, gawin mo yung ginagawa ko. Huwag mong i-goal yung income. Di ba kasi kadalasan narinig ko rin talaga yun, Upline, gusto ko maging kagaya kita. Pero wala man lang nagtatanong sa akin, Upline, paano ba maging masipag? Ano ba dapat kong gawin? Then kung gusto nyo gawin, ito muna tawirin nyo. Number 1, dapat nakapag 15 accounts kayo. Second, dapat every month meron kayong 3 minimum directs. Hindi ka dapat bumababa sa 3 directs every month. O, yun muna ang gawin nyo. Kaya dapat, within 1 year, meron kang at least 36 directs. Yun ang tawirin nyo, yun muna ang gawin nyo. Huwag muna kayo mangarap ng sobrang layo, sobrang haba. Doon muna tayo sa medyo mas malapit sa katotohanan. Mag 15 accounts kayo, magkaroon kayo ng directs na at least 36 directs sa loob ng isang buwan. Tapos, isang taon. Tapos dapat araw-araw meron kayong schedule. At punong-puno dapat ang kalendaryo nyo na dapat every day, every hour may kausap ka, may ginagawa ka tungkol sa networking. Yun muna ang gawin nyo. Pag nagawa nyo yun, balikan nyo ulit ako, tuturuan ko yung mga susunod na gagawin nyo. Kaya next year tayo magkikita-kita nyan. Tapos yung muna yung 36 directs, mga 15 accounts ka, sigurado ako pag nagawa mo yun, ang dami mong matututunan na magiging magaling ka na mag-talk. Itong akala nyo kasi magaling ako, hindi ako magaling. Yung tanong nyo, paulit-ulit lang naman to. Ang tagal na itong natatanong sa akin. Kaya, di ba, kahit parang anong tanong nyo, ang bilis kong sagutin. Kasi nga, hindi naman to natanong sa akin ngayon lang. Siguro mga 10 years ago, ito rin naman mga tanong sa akin. Di ba, ano ba mga pinagdadaan nyo sa networking? Ito lang naman, pyramiding yan, scam yan, wala akong pera, mahihain ako, may kakilala ko, hindi naman yumaman, may kakilala ko nandyan sumali, tapos wala na. May mga ibang, paulit-ulit lang siya. Kaya pag natuto kayo, makikita nyo na grabe, ang dali lang pala ng networking. Kaya nga ako that time, nung natuto na ako sa lahat ng sagot sa networking, excited na ako lagi. Parang feeling ko, sige, iharap nyo na sa akin lahat ng pwedeng iharap. Ako bahala, kaya ko yan. Na-develop na yung confidence ko. Di ba parang sa school, pag nag-aral ka tapos may exam, excited ka mag-exam. Pero pag hindi ka nag-aral tapos may exam, magdadasal ka ng lahat ng klaseng dasal para hindi matuloy yung exam. Ganon din sa pag-network. Bilisan mo lang na ang dami mong kausapin kasi magiging magaling ka talaga mag-talk. Automatic yan. Pag naging magaling ka mag-talk, mas lalo tataas ang percentage sa mga taong kausap mo na sasali sila. Kaya magsisimula lang yan muna na dapat may direct ka per month. Kasi pag may direct kayo per month, lagi ka meron kakausapin. Pag lagi ka may kinakausap, magiging magaling ka mag-talk. Pag magiging magaling ka mag-talk, mas lalo dadami ang sasali sa'yo. Kaya ang pinakaumpisa, damihan mo lang muna, kausap mo araw-araw. Wow. Malupit talaga. Thank you very much, Upline Joseph Lim. 36 directs. Goal natin yan. Thank you. So, up Joseph, meron pong mga leaders kasi dito, lalo na po sa mga nag-uumpisa, di ba, na sa ating mga upline, sinasabi natin lagi na unahin mo ang mag-learn para yung earn, and results is to follow. Paano naman po yung mga leaders na nauna na talaga yung learnings, magaling na talaga, pero yung result, nahuli na. At yung attitude na huli din. Ano naman po yung mga maibibigay ng advice sa ganun? Hindi sa akin, again, depende pa rin sa gusto nila. Lahat naman ng ginagawa natin, tama, mali, depende kung ano ang goal mo. Kung yung mga leaders na yung sinasabi mo, masaya naman sila sa buhay nila, hindi na natin dapat pakialaman, kailangan na natin respetuhin. Regarding to sa sinasabi mo, you need to learn, and earn. For me, pwede mo naman pagsabay yung learn and earn. Yun naman ang kagandahan sa pag-network kasi pag nagpipresent ka naman, nag-learn ka. Pero kaka-present mo, meron pwedeng sumali. At pag may sumali, mag-earn ka. Yun lang naman yun eh. Ang pinaka-bottom line, tandaan nyo guys, it's not just about how good you present the business. It's gaano ka-open na yung kausap mo. Kasi kung totoo na ang pag-networking pagalingan, sana lahat ng kinausap ni Doc Ed, sana lahat ng umaten ng talk ni Sir Jan, sana sumali lahat. I'm sure nakatry na rin kayo na nag-talk sa Sir Jan, may guest ka, hindi pa rin naman sumali. Minsan negative pa nga pa rin. Kaya ibig sabihin, hindi yan sa speaker. Depende yan sa taong kausap mo. Pag yung taong kausap mo, kahit nga yung nagpipresent mali-mali,
ang pinipresent, pero yung kausap mo, gustong-gusto maghanap ng pagkakitaan, pipilitin niyang intindihin yung sinasabi mo at sasali pa rin yan. Kaya ang importante dito, hindi sa galing mo mag-present. Ang importante dito, sa dami ng kinakausap mo. Kung marami kang kakausapin, marami at marami talaga yung sasali. Kasi ang bottom line, kung ang pagpapasali, ang pagdadirect, nakabisa galing ng speaker, nakabisa galing ng upline, bakit ang dami niyong kilala ng mga millionaires club na magagaling mag-talk pero minsan walang sumasali at walang directs? Bakit may mga kilala naman kayo, nakasasali lang ngayon, nag-join lang ngayon, tapos kinabukasan may directs na agad? Kaya ibig sabihin, hindi yan sa skills. Depende yan kung gaano karami ang kausap nyo at ang matiming yung kausap nyo, naghahanap talaga ng pagkakitaan, sasali at sasali talaga yan. Thank you very much, Applying Joseph Lim. So ayan, Coach Wisma, ikaw naman diyan kung meron ka nang nakitang mga questions. Ayan, so medyo nagahang na rin. Nagahang na yung cellphone ko. Okay, so Prof, ikaw muna. Tingnan mo muna yung live natin. Yes, yes. So sisilipin natin ang live natin kasi baka may mga katanungan din tayo dito. Ayan, meron nga, marami nga. Pero mga English, no? Basahin natin ito, Ap Joseph. Bakit English? Mga foreigner ba yan? Or English lang gusto nilang gamitin? Baka like lang po nila, bet lang nilang gumamit ng English kasi nakita ka na mukhang Korean. So para sa akin, Ap Joseph Lim, personal question ko siguro ito sa'yo. Ano po ba yung tipo ng pagkatao mo? Suplado ka o mabait? Or yung ano pa, tawag doon, easy mag-adjust? Or flexible? Hindi. Tinatanong mo ako ngayon or noon? No, now. Ngayon? Hindi. Ngayon po, para po akong politiko na kahit sino pa tao kaya kong pakisamahan. Magmayaman yan, magmahirap, magmatalino man yan, maghindi. Kaya ko pong mag-adjust. Di ba yung in-explain ko sa inyo kanina na dapat bilang apply tayo ng shifter. Kasi ang downline, hindi naman sila basta-basta makakapag-adjust. Example, halimbawa ako, kumakain ako sa mahaling resto, yung downlines ko, imi-meeting ko, siya ba yung papupuntahin ko doon para siya yung magbayad? Di ba minsan, pwedeng kung ayaw kong alimab, manglibre, pwede akong pumunta sa kanya, kung turo-turo siya kain, doon ako kain para makasama ko lang siya. I'm very flexible po. Kumbaga, yes, kumikita man ako ng million, pero kaya ko pa rin naman kumain sa turo-turo, kumakain pa rin naman ako ng fishball, ang sarap-sarap nga. Di ba? Ang ininom ko ng tubig, puro tap water. Hindi naman ako masyadong naniniwala sa kailangan pang mineral water. Pare-pareho lang naman kasi yan. Kaya, it's the same po. Kumbaga, kung sino ako before hanggang ngayon, yun lang din. Marunong pa rin naman ako makisama sa tao. Kasi, for me, yung results ko, yung achievement ko, hindi naman ibig sabihin na mas magaling ako sa inyo. Pare-pareho naman tayo anak ng Diyos, pare-pareho naman tayo tao. End of the day, magkakaiba man tayo siguro ng resulta, pero pareho pa rin tayo ng tao. Kaya ang tingin ko sa kada isa, pantay-pantay lang din. Hindi naman po ako nakatingin na ako, Joseph Lim na ako, kumikita ako ng ganito, ikaw, mababa. Hindi po ako ganun. And I'm sure, kahit sino pong tanongin yung nakakita ako, never po siguro nilang na-feel na parang ang taas-taas ko. Hanggang ngayon po, nakikita niyo naman ako dito sa Ortigas, minsan naglalakad-lakad lang po, naka-short, naka-chinelas, kasi pare-pare lang naman tayo tao. Ayun, so thank you very much po, Upline. So meron po ditong katanungan. Ano po ang message mo sa mga OFW na business partner natin na gustong mag-for good sa Pinas? Number one, sa mga OFW po, dapat po talaga karirin niyo po ang pag-network kasi hindi po habang buhay malakas kayo. Ang isa pang tip ko, huwag niyo pong itulong lahat ng pera niyo sa mga kamag-anak niyo, sa mga relatives niyo. Matuto kayong i-enjoy niyo rin pera niyo. Kayo nagpapakahirap niyan, dapat kayo ang nakaka-experience niyan. Kasi lalo pa ngayon, malapit na naman po ang Pasko, magpapadala ka ng pera dito sa Pilipinas. Pag nagpadala ka ng pera sa Pilipinas, isend sa picture ng mga pagkain nila dito, sisendan ng lechon, sisendan ka ng sisendan ka ng prutas, sisendan ka ng alak na iniinom nila. Tapos ikaw tuwan-tuwa kasi ikaw nagpadala, tapos paglingon mo yung kinakain mo, pansit canton, or tira-tira pala ng amo mo yung kinakain mo. Kaya dapat kung kumikita ka at ikaw nagpapakahirap yan, kayo po ang mag-enjoy, wag lang po ibang tao. Second, kaya kailangan nyo pong gawin karirin ng pag-network kasi ito po yung makakatulong sa inyo para kung mawala po bilang OFW. Alam natin pare-pareho na hindi naman po talaga ganun kadali ang buhay ng isang OFW. Pag may sakit ka, papagalingin mo ang sarili mo mag-isa. Yung anak mo, pag may sakit sa Pilipinas, ang masasabi mo lang, anak, ingat ka, pagaling ka. Then, bilisan mo pong makakawala dyan.
Ngayon, pag nag-full-time ka na dito sa Pilipinas, again, pag umuwi ka ng Pilipinas, kaya ka umuwi para mag-full-time, mag-network, hindi ka pa umuwi para magbakasyon. Kaya ang suggest mo sa lahat po ng OFW, pag umuwi ka dito, wag na wag po kayong uuwi sa probinsya nyo. Lumapit kayo sa apply nyo, maghanap kayo ng hub, doon kayo tumira. Pwede kang umuwi sa bahay nyo pag kumikita ka na ng malaki, pero pag umuwi ka at mga ilang days lang, balik ka ulit dito. Unless na maging stable ng network mo. Pag kumikita ka na ng malaki, nagto 200, 300,000 ka na in a month, yun, pwede ka nang umuwi sa lugar ninyo, doon ka na magstay, at least mas magkakaroon ka na ng maraming time sa anak mo, pero at the same time, marunong ka na mag-handle. Kaya kung iniisip nyo po, marami po kasing OFW na pag uwi dito, nag-full time, pero yung toong full time, umuwi sa bahay nila, pag uwi sa bahay nila, bumawi ng oras sa pamilya nila, inubos yung pera nila, isang araw, magigising sila, pabalik na naman sila ng abroad. Kaya kung pinakamagandang formula, pag uwi nyo dito, maghanap kayo ng hub, lumapit kayo sa apply nyo, dumikit muna kayo, ratratin nyo muna yung network nyo. Pag kumikita ka na ng malaki, saka ka pala pwedeng umuwi sa pamilya mo or sa probinsya nyo. Last 2 question tayo, guys. Okay, thank you po offline. So, meron akong nakitang tanong dito. So, medyo ano rin to. So, sa single po to, nagtatanong ang single, sabi niya, how to love yourself offline. Wag kayo kasi maghanap ng Mr. Right. 'Di ba? Hanap tayo ng Mr. Right, Mrs. Right. Huwag kang maghanap ng taong magpapasaya sa'yo. Obligasyon ng sarili mong pasayahin ka. Hindi obligasyon ng ibang tao na pasayahin ka. Kaya for me, bago ka maghanap ng ibang tao, kasi pag mayroon ka ng partner, sabi ko nga kanina, it's not about you anymore. Kung gusto maging successful ang relationship, it's more on paano ka tutulong, paano mamahalin ka partner mo. Hindi dapat na mamahalin ko yan kasi siya yung magpupuno ng kulang sa akin. Mali. Kung may kulang sa'yo, ang magpupuno niyan, ikaw, hindi ibang tao. Kung hindi mo yan mapupuno sa sarili mo, hindi ka pa rin magiging masaya. Kaya di ba ang daming ibang tao na naging scapegoat nilang relationship na buti pa kaya magkaroon ako ng asawa para maging kumpleto na ako, maging masaya na ako. Nung nagkaroon ka ng asawa, buti na lang siguro dapat magkaroon na ako ng anak para maging kumpleto na ako at maging masaya na kami. Nung nagkaroon ka ng anak, dapat siguro isa pang anak. Kahanap, hindi pa rin nagiging masaya kasi ang problema, hindi sila ang problema, ikaw. Ang inahanap mo na magpapasaya sa'yo, walang iba kung hindi sarili mo. Bilang networker, ang hinahanap mo na magiging napakagaling na leader, hindi ibang tao. Hindi leader, ang inahanap mong pinakamagaling na magpapayaman sa'yo, ikaw yon, sarili mo yon. Kaya it's stop searching for that right downlines, right leader, ikaw na yun. Punuin mo yung sarili mo ng pagmamahal na kailangan mo, sipagan mo ng sobra. Kung ano ang gusto mong makita sa downlines mo, dapat ginagawa mo. Kung gusto mong masipag na downlines, ikaw muna magsipag. Kung gusto mo downlines na magaling mag-direct, ikaw muna maging magaling mag-direct. Kung gusto mo downlines na masipag, magaling mag-direct, magaling mag-talk, kompleto Ricardos, ikaw dapat muna ang gagawa nun. Hindi ibang tao. Ayun, so grabe. Natamaan po siya offline. So sabi niya po, I love you daw po kasi nasagot mo ang tanong niya. Ayan, so another question, Prof. Last na siguro. Prof. Yes, Sharon. Nakarelate talaga ako sa sa sagot ni Upline Joseph Lim kasi nung nakaraang araw lang sinabi yun ng mentor ko sa akin na makahanap ka ng hanap, ikaw pala yun. Kaya wala kang mahanap kasi ikaw nga yun. Thank you very much, Up Joseph Lim. Ayan, so ito na po yung pinaka-last questions natin. So since dito sa business natin, nag-invest tayo, yes, money. Kasi yun yung kailangan. Pero para sa iyo po, Up Joseph Lim, ano nga po ba talaga ang pinaka-investment mo dito? Money or yung ikaw as tao na maging strong sa negosyong ito? Emotions yun. Nakabase siya sa emotion. So, meron kasi akong nabasa noon na kung meron kang 100 na leaders, dapat may 100 attitude ka din. So, paano mo po yun? Para sa akin, pinakasimple yan. Pinaka-investment nyo dito, dapat yung skill set na meron ka, yun ang dapat skill set na kailangan para kayo maman. Kaya dapat baguhin mo. Ano ba yung mga skill set na pangmayaman? You need to have a gratitude. Ang isang taong may gratitude, lahat na-appreciate niya eh. Ang isang taong walang gratitude, kahit bigyan mo pa ng mansion, bigyan mo pa ng kotse, ang makikita niya yung negative eh. You need to have a gratitude. Dapat risk taker ka. Hindi ka pwedeng makapunta sa isang isla kung hindi ka aalis sa islang kinalalagyan mo. Hindi ka pwedeng kumita ng million kung hawak-hawak mo palagi barya. Kaya you need to be a risk taker. Number 3, you need to be innovative.
Kasi ang mundo nagbabago. Yung uso last month, baka hindi na uso ngayon. Kaya katulad sa atin, ako nag-adjust. Sanay ako sa offliner ako, pero nung karoon ng lockdown, adjust ako talagang mas inano ako maging onliner. Now, yun ang mga bagay na yun na dapat baguhin yung sarili nyo. Pag nabago nyo sa sarili nyo, yung winner's mentality, yun ang program nyo sa sarili nyo, 100%, hindi ka na kailangan pang kabahan in the future, sigurado ako magiging successful ka at mararating mo yung mga narating namin. Kasi katulad sa akin, ako-compare ko. May mga kausap ako mga ordinary networker, may kausap ako mga top earners. Ang layo talaga kasi ang mga top earners, hindi naman yung mga madadrama. Makikita mo, pag kami nga magkakasama, puro lang kami kulitan, puro kami kalokohan. Dati naalala ko pag pupunta kaming Amerika, minsan nadidelay yung flight. Wala man akong marinig sa mga kasama ko na grabe naman, delayed na naman yung flight. Diba? Wala. Ang pinag-usapan lang namin, o pre, saan tayo kakain? Uy, alam mo ba, nung ganito, ganito. Puro lang kami kwentuhan na masaya. Doon kami mas nagpo-focus. Kaya you need to become an optimistic. Kung meron kayong pinaka-investment para sa akin, sarili nyo yun. Yung pera will just come and go, dadaan at dadaan ng pera. Pero kung aayusin mo yung personality mo na nababagay para sa mga taong successful, sigurado ako, darating at darating ng time, kikita po talaga kayo ng malaki. Kasi ito lang isang metaphor ko ulit. Pag sinabi natin Bluetooth, Wi-Fi, hindi naman kayo magdududa at sasabihin nyo nagsisinungaling ako. Kahit hindi natin nakikita yung Bluetooth at hindi natin nakikita yung Wi-Fi, pero naniniwala kang meron Wi-Fi at meron Bluetooth. Eh kailan ba nag-exist ang Bluetooth at Wi-Fi? Nag-exist siya way back 20 years ago. Mga 20 years ago, saka nagkaroon ng Bluetooth, saka nagkaroon ng Wi-Fi. Eh kailan ba nagkaroon ng learning or ng skills paano kayo yumaman? Meron na pong mayaman thousands of years ago pa. Di ba? Kahit sa Bible pa lang may mga mayayaman na. Ibig sabihin, yung skills paano kayo yumaman, nag-exist na siya noon pa. Hindi pa tayo lahat nabubuhay, nag-exist na yung skills paano kayo yumaman. Now, ang bottom line, bakit tanggap ng utak mo na may Bluetooth at Wi-Fi na 20 years ago pa lang siya, bakit hindi mo matanggap sa sarili mo na pwede kang yumaman? Eh, nagawa nga ng daming tao, sobrang daming tao ang yumaman. May mga naging bilyonaryo nga lifetime nila. Anong tinatawag na lifetime? Simula pinanganak hanggang nabubuhay sila. Naging bilyonaryo sila. Sino? Henry C. Lucio Tan. Bill Gates. Mark Zuckerberg. Di ba? From scratch. Wala silang pera before pero yumaman sila ng sobra. Eh kung yun ng mga taong ginagawa nila, eh bakit ikaw hindi? Lalo pa kung ang pangarap mo lang naman, 100,000, 200,000, 500,000 sa buwan. Eh kung kami nga nagawa namin, bakit hindi mo kayang gawin? Kaya ang importante, gawin nyo lang kung ano ginagawa namin, maging ugali nyo kung anong ugali namin, ituloy-tuloy mo ginagawa mo, darating ang oras yung kinikita namin, kikitain nyo rin lahat. Tandaan nyo guys sino ka bago ka sumali? Di ba baka dati, ang kita mo sa sweldo mo, sa trabaho mga 10,000, 15,000. Ngayon na tinutuloy-tuloy mo, baka nagti-30,000, 50,000 ka na. Doon pa lang, dapat wake up call na yun sa'yo. Kung nagawa mo kumita ng malaki, dodoblehin mo lang pala ang effort mo. Pag dinoble mo ang effort mo, automatic yung income mo, lalaki. Pag tinuloy-tuloy mo, lalaki ng lalaki ang income at darating ang time, yung kinikita namin, kikitain mo rin. Ayun, so thank you very much po, Upline. So ayun, Prof. Sharon, siguro final message na lang po, Upline, para po sa lahat. Yes, Prof. At syempre, manggagaling yun sa ating Millionaires Maker na sa Upline Joseph Lim. Diba? So yun, Upline Joseph, para po sa lahat na lang po ito, ano po yung maibibigay mong tips, advice, or your final message po bilang sa lahat po is kilala ka talaga na Millionaires Maker at kung paano mo na i-mindset ang mga millionaires under ng team mo. So pwede rin pong i-advise and ibigay mo na din tips as final message mo din dito sa The Millionaires. Sa akin guys, ano na lang. Number 1 sa The Millionaires na grupo, dapat panindigan nyo. Yan na pangalan nyo. Huwag kang papayag na kasama ka dyan tapos hindi ka milyonaryo, di ba? Sa akin, ang pinaka-last message ko lang sa inyo guys, sa NBA, every 10 years, meron icon. Every 10 years. Nung una, sundan na lang natin dati Michael Jordan. After 10 years, nagkaroon tayo ng Kobe Bryant. After 10 years, nagkaroon tayo ng LeBron James. Sa networking industry, may ganun din. Way back first 1 decade ng InGlobal, nandito kami. Kami yung mga sikat, kami yung mga icons. Ngayon, sa Empowered Consumerism, magkakaroon ng panibagong mga icons. Bakit ko nasabi yan? Kasi marami ang mga kasama ng mga top earners na hindi naman naghumahataw na ng sobra. Pero kumikita pa rin sila. Pero kung kayo yung totodong hahataw, baka dumating ang time, mas lakihan nyo pa yung income. Mas pwedeng lakihan nyo pa yung income namin sa ngayon kung magsisipag kayo. Kaya hindi ko alam kung saan manggagaling yung bagong icons.
And sana manggaling na yun dito sa Millionaires. Diba? Dito sa Millionaires team, dito naman galing yung susunod na mga sikat sa empowered consumerism. Dapat masundan nyo. Di sino bang idol nyo? Mamili na kayo. Idol nyo si Carlo, si Joseph Lim, si Aplen Maylin Ebdani, si El Nitare. Mamili ka na kung sino yung mga idol mo. Dapat tingnan mo sarili mo na darating ang time ikaw na yon. Darating ang time pangalan mo naman ang kilala. Pag sinabing empowered consumerism, pangalan mo ng sikat. Dapat darating ang time, ikaw naman nakikita mo, ikaw naman ang ini-invite, ikaw naman ang nagdadrive ng sports car, ikaw naman pupunta ng iba't ibang bansa, ikaw naman ang nagmo-motivate. Dapat makita mo yun kasi meron at meron mangyayaring mga bagong icons na lalabas. And ang wish ko, dapat karamihan ng mga icons na lalabas galing na mismo dito sa Millionaires na team. Kaya dapat namnamin nyo, pinaka-tip ko sa inyo para ang goals nyo maging totoo. Number 1, dapat paulit-ulit mo siyang ini-imagine. Pangalawa, meron kang emotion, nararamdaman mo. Dapat pag alam mong mayaman ka, pag nakikita ang gastusin na bayarin na 5,000, 10,000, ang ano mo, mura lang pala to. Hindi pwede, dapat na payaman ka, tapos yung babayaran mo sa kuryente, 2,000, nalulula ka na, grabe, mahal-mahal naman yan, yung ambag mo sa hindi ka makabayad. Hindi dapat ramdam mo na mayaman ka na. Okay? At lalo-lalo na dapat amoy na amoy mo. Naaamoy mo yung pabango mo, nakikita mo yung sarili mong habang umaakit ka sa stage, ina-awardan ka ng top 20, nakikipagkamay ka kay Doc Ed, kay Sir John, dapat kitang-kita mo yan, dapat naaamoy mo yan. Pag kinumbine mo yan, repetition, lagi kang kinikilig, lagi mong nakikita. Okay? Second, mayroon kang emotion, nararamdaman mo na, grabe, ako ng top earner, pag naglalakad ka sa Ortigas, kilala ka ng lahat. Dapat ganon. Pag naaamoy mo, pag na-combine mo yung lahat, mas magiging madali, maging realidad yan. Kasi tandaan mo guys, lahat naman na nakikita natin dito sa mundong to, nagsimula yan sa utak. Bakit may cellphone? May isang tao nag-imagine ng cellphone. Bakit may Apple Watch? May isang nag-imagine ng Apple Watch. Kung ano man ang nakikita nyo, nagsimula to lahat sa utak lang. Kaya huwag nyo maliitin kung ano man ang nasa isip nyo. Kaya dapat ang nasa isip nyo puro positive, puro magaganda. Kasi darating ang time, pag pinag-combine mo, nagkaroon ka ng emosyon, naaamoy mo, lagi mo siyang paulit-ulit na kahit gulatin ka, yayaman ako, di ba? Kahit may sunog na, yayaman ako, di ba? Kahit anong nangyayari, isang sagot mo, yayaman ka. Pag ganun ka na, sigurado ako, malapit mo nang makuha yung mga gusto mo sa buhay. Kaya again, this is Joseph Lim. Sobra pong salamat sa pag-invite niyo po sa akin. It's my privilege na makapag-talk sa inyo. Kaya ibabalik ko na po sa ating nagagandahang kay Sharon at Wisma! Yes, thank you very much, Upline Joseph Lim. Pero wag ka po munang aalis dahil meron pong gift sa iyo ang The Millionaires Project. Maraming salamat po sa pagbabahagi mo po ng abundance mindset mo po dito sa Millionaires, lalo na po sa mga nag-uumpisa nating mga leaders. At ngayon, alam na po nila ang kanyang gagawin. At dahil po sa iyong binigay na time, ito po ang gift ng The Millionaires Project po para sa iyo. Okay. This certificate is presented to you, Upline Joseph Lim, for his genuine service as a guest speaker during the Millionaires Project Special Training. We thank you for your humble service given the 7th day of December 2020. And of course, ito po ay pinirmahan ng ating AAA, Dr. Arthur Enricoso, Upline Adrian Vito, and Upline Anna Haspela. Maraming salamat ulit, Upline Joseph Lim, and God bless you. Thank you guys. Bye-bye.